Huwag mong dungisan ang entabladong ito ng iyong mga pekeng luha, Trinidad. Isang gabi ito ng dangal hindi ng iyong maruming negosyo. Akala mo ba ay maloloko mo kami sa drama mong pagliligtas sa hotel na ito? Alam nating lahat ang totoo. Ginamit mo ang iyong sinapupunan para magkaroon ng ticket sa yaman ng mga Montenegro. You are nothing but a professional extortionist, and those 4 children are your 5 billion peso bargaining chips. Ang boses ni Doña Severina Montenegro ay tila isang matalim na labaha na humihiwa sa hangin ng engrandeng ballroom ng Casa Montenegro. Sa gitna ng liwanag ng mga dambuhalang chandelier, nakatayo si Trinidad o Trina sa kanyang mga kaibigan. Nabasang-basa ng pawis at nanginginig ang buong katawan. Ang kanyang mga palad ay malapot sa sariwang dugo. Mga sugat na nakuha niya ilang minuto lamang ang nakalilipas ng pilit niyang hawakan ang bumigay na kable ng dambuhalang ilawan upang hindi ito bumagsak sa mga panauhin. Iniligtas niya ang buhay ng mga taong nasa harap niya, kabilang ang babaeng kasalukuyang tumatapak sa kanyang pagkatao. Ngunit sa halip na pasasalamat ang tumambad sa malaking digital screen sa likuran niya, ay ang 4 na mukha na pinakaiingatan niya sa buong mundo. 4 na batang babae. 4 na mukhang tila ipininta mula sa imahe ng lalaking nakatayo sa gilid ng entablado si Donato Dante Montenegro. Ang lihim na 5 taon niyang ibinaon sa katahimikan ng Iloilo ay nakabalandra na ngayon sa harap ng buong bansa, hinaluan ng mga peking mensahe at dokumento na nagsasabing humihingi siya ng 5 bilyong piso kapalit ng kanyang pananahimik. Nanigas ang mga daliri ni Trina. Ang hapdi ng mga sugat sa kanyang kamay ay wala sa kalingkingan ng bigat na tila dumagan sa kanyang dibdib. Ang bawat paghinga niya ay tila may kasamang bubog na sumusugat sa kanyang lalamunan. Hindi siya makapagsalita. Ang paligid na kanina ay puno ng papuri para sa kanyang kabayanihan, ay napalitan ng mapanghusgang mga bulungan, na tila mga bubuyog na sumusugod sa kanyang ulirat. Ang bawat kamera ng media ay tila mga baril na nakatutok sa kanyang bawat galaw naghihintay ng kanyang pagbagsak. Dahan-dahang lumingon si Trina kay Dante. Ang lalaking minahal niya, nang higit sa kanyang sarili, ang lalaking ama ng kanyang mga anak, ay nakatingin sa kanya ng may halong puot at pagkadismaya. Totoo ba, Trina? Ang boses ni Dante ay mababa ngunit puno ng pait na mas masakit pa sa anumang sampal. Ginamit mo ba ang mga bata? Is it true that you kept them away from me just to wait for this perfect timing to destroy my family? Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihing wala siyang kinalaman sa mga lumabas sa screen. Gusto niyang ipaliwanag na ang bawat patak ng pawis at dugo niya sa loob ng 5 taon ay para lamang protektahan ang 4 na anghel mula sa kalupitan ng mundo ng mga Montenegro. Ngunit ang kanyang dila ay tila paralisado. Ang tanging nagawa niya ay ang tignan ng kanyang nanginginig na mga kamay na puno ng dugo, ang dugong inialay niya para sa hotel na ito na ngayon ay tila wala ng saysay sa harap ng isang planadong kasinungalingan. Give me my daughter, Severina. Ang sigaw ng isang pamilyar na boses mula sa gilid ng entablado ang bumasag sa kanyang pagkakatulala. Si Celestina, ang kaibigang itinuring niyang kapatid, ay nakatayo doon hawak-hawak ng mga gwardya. Ngunit bago pa makakilos si Trina, muling nagsalita ang matandang Montenegro. Dante, look at this child. Look at how she trembles because of her own mother's greed. Itinulak ni Severina sa harap ng entablado ang bunsong si Paz. Ang bata ay umiiyak, ang kanyang maliit na gown ay gusot-gusot at ang kanyang mga mata ay punong-puno ng takot habang nakatingin sa libu-libong taong nanonood sa kanya. Mama, ang tili ni Paz ay tila isang palasong bumaon sa puso ni Trina. Sinubukan niyang humakbang papalapit sa anak, ngunit hinarang siya ng 2 malalaking gwardya. Ang bawat pagpisil nila sa kanyang nasugatang braso ay nagpapadaloy ng sakit, ngunit mas masakit ang makitang pilit na kinukuha ni Severina ang kamay ni Paz. Huwag kang lumapit, Trinidad. Simula sa gabing ito, ang mga batang ito ay nasa ilalim na ng pangangalaga ng pamilya Montenegro bilang isang charity act. Hindi namin hahayaan na lumaki ang mga tagapagmana ng aming dugo sa kamay ng isang babaeng walang moralidad. Ang boses ni Severina ay puno ng tagumpay. Ipinakita mo na ang tunay mong kulay. You saved the hotel for the cameras, but you sold your children for the money. Naramdaman ni Trina ang pag-ikot ng kanyang paligid. Ang mga ilaw ay tila nagiging malabong mga guhit ng puti at ginto. Ang bawat pintig ng kanyang puso
ay tila isang tambol na nagbabadya ng kanyang katapusan. Tumingin siya kay Paz na ngayon ay sa pilitan, nang kinakaladkad palayo ng mga gwardya patungo sa isang itim na sasakyan sa labas ng ballroom. Ang kanyang 3 pang anak, sina Pilar, Paloma at Perla, nasaan sila? Sa gitna ng kaguluhan, isang pares ng mga mata ang tumitig sa kanya. Mula sa dilim ng backstage, si Selly, ang kaibigang pinagkatiwalaan niya ng lokasyon ng kanyang mga anak. Walang luha sa mga mata nito kundi isang malamig at matigas na pananalig na tila nagsasabing ito na ang kabayaran ng lahat. Doon lamang naintindihan ni Trina, ang pintong akala niya ay daan patungo sa kaligtasan ay ang pintong mismong magkukulong sa kanya sa impyerno. Bakit sa dami ng taong iniligtas ko sa gabing ito, walang natirang magliligtas sa akin? Gaano nga ba kalalim ang galit ng isang pamilyang handang pumatay ng dangal para lamang mapanatili ang kanilang korona? Habang unti-unting nawawala ang boses ng kanyang anak sa ingay ng mga reporter, isang tanong ang nanatiling nakasabit sa kanyang isipan na tila isang sumpa. Saan kukuha ng lakas ang isang inang ninakawan ng lahat, maliban sa kanyang galit? Dahan-dahang bumagsak ang mga tuhod ni Trina sa malamig na sahig ng entablado. Ang dugo sa kanyang mga palad ay nag-iwan ng pulang bakas sa puting marmol, isang marka ng isang inang sugatan, ngunit hindi pa tapos lumaban. Nangako kang ikaw ang magiging pader ko laban sa kalupitan ng pamilya mo, Dante. Ngunit ikaw ang unang gumuho. Ang malamig na marmol ng Casa Montenegro ay tila humigop sa diwa ni Trina, pilit siyang hinihila ng kanyang gunita, patungo sa panahong ang mundo nila ay umiikot lamang sa iisang pangako, 5 taon na ang nakalilipas. Isang tahimik na baybayin sa Palawan, kung saan ang tanging saksi sa kanilang pag-ibig ay ang alon at ang lumulubog na araw. Dahan-dahang isiningit ni Dante ang isang sariwang bulaklak ng sampagita sa likod ng kanyang tainga. Ang amoy nito ay kasing tamis ng hangin at kasing dalisay ng mga salitang namutawi sa mga labi ng binata. I don't need the Montenegro Empire, Trina. I just need you. Hahayaan ko silang lahat basta't kasama kita, wika ni Dante, habang nakatingin sa kanyang mga mata ng may buong pagsamba. Naniwala siya. Ibinigay niya ang buong pagkatao sa lalaking nangakong tatalikuran ang yaman at kapangyarihan para lamang sa kanya. Inisip niyang sapat na ang pag-ibig upang labanan ang mapang-aping anino ni Doña Severina. Ngunit ang tamis ng sampagita ay naging lason sa mismong umaga ng kanilang kasal. Nanginginig ang kamay ni Sally nang iabot nito ang isang cellphone sa loob ng dressing room. Basag ang boses ng kanyang matalik na kaibigan. I'm so sorry, Trina. You need to see this before you walk down that aisle. Ang video ay malinaw at walang awa. Si Dante walang saplot at nakahiga sa puting kama ng isang mamahaling hotel, katabi ang pinsan nitong si Antonia Fuentebella. At ang mga salitang lumabas sa bibig ng lalaking papakasalan niya ay mas matalim pa sa anumang patalim na bumaon sa kanyang dibdib. I'm just marrying her to get the board's sympathy, Antonia. Huwag kang mag-alala, after I secure my position, it will always be you. Binalot ng matinding pagkahilo ang buong pagkatao ni Trina. Gusto niyang marinig mula mismo kay Dante na isa lamang itong masamang panaginip, isang gawa-gawang ilusyon ng mga taong nais sumira sa kanila. Wala sa sariling pinaandar niya ang kanyang sasakyan patungo sa lokasyong ipinadala ni Dante sa Batangas para sa isang huling pag-uusap. Ngunit habang binabagtas niya ang pababang kalsada, nawalan ng silbi ang preno. Ang matinding pag-apak niya sa pedal ay nauwi sa wala. Sa di kalayuan, isang malaking truck ang sadyang nakaharang sa gitna ng kurbada. Walang ibang pagpipilian ang kanyang mga kamay. Ang marahas na pagbaluktot ng yero at ang nakabibinging pagbasag ng salamin ang pumunit sa katahimikan ng umaga. Ang huling naramdaman niya ay ang marahas na pag-ikot ng kanyang sasakyan at ang malamig na yakap ng hangin habang nahuhulog ito sa madilim na bangin. Nagising siya sa gitna ng matapang na amoy ng gamot at nakakasilaw na ilaw ng isang maliit na ospital. Bawat bahagi ng kanyang katawan ay tila pinitpit na bato, ngunit ang mas nakapanghihina ay ang balitang sumalubong sa kanya. Isang doktor ang may hawak ng kanyang chart, bakas ang labis na pagkamangha sa kabila ng kanyang kalagayan. You are very lucky to be alive, Miss Salonga, at maswerte rin ang mga dinadala mo. Congratulations, you are pregnant. 4 na bata ang nasa sinapupunan mo. 4,
Apat na musmos na tibok ng puso ang dumurugtong sa sarili niyang nanghihinang pintig. Ngunit ang panandaliang kaligayahan ng isang ina ay agad na palitan ng kilabot nang marinig niya ang ulat mula sa maliit na telebisyon sa labas ng kanyang kwarto. Si Dante Montenegro, ang lalaking ipinagtanggol niya sa lahat, ay pumirma ng isang sinumpaang salaysay. Ipinahayag nitong ninakaw ni Trinidad Salonga ang mga lihim na dokumento ng kumpanya bago tumakas at maaksidente. Ang lalaking ama ng 4 na batang ito ay siya mismong nagpako sa kanya sa krus ng kasinungalingan upang iligtas ang sariling pangalan. Binuksan ni Trina ang kanyang maliit na pitaka na naisalba mula sa aksidente. Nandoon ang tuyong bulaklak ng sampagita mula sa Palawan. Dati ito ay simbolo ng wagas na pag-ibig. Ngayon isa na lamang itong lantang paalala ng kanyang katangahan. Dahan-dahan niyang hinaplos ang malutong na talulot. Kung malalaman ng mga Montenegro ang tungkol sa mga bata, siguradong gagamitin ng mga ito ang kanyang mga anak bilang mga pyesa sa kanilang madilim na laro ng kapangyarihan at mana. Kukunin nila ang mga ito at itatapon siya ng parang basahan. Hindi niya hahayaang mangyari iyon. Dahan-dahang hinugot ni Trina ang karayom ng dextrose mula sa kanyang ugat. Tiniis niya ang hapdi at matinding pagkirot ng kanyang mga baling buto habang pinipilit itayo ang sarili. Kung nais nilang isiping masama siyang tao, na tumakas ibibigay niya ito sa kanila. Upang mabuhay ang 4 na anghel sa kanyang sinapupunan, kailangang mamatay ngayon ang Trinidad Salonga na naniwala sa pag-ibig. Habang pilit niyang isinusuot ang kanyang duguang damit, isang pamilyar na boses ng lalaki ang narinig niya mula sa pasilyo. Nagtatanong sa nurse kung saang kwarto dinala ang pasyenteng na aksidente sa bangin. Ang mga tauhan ni Severina ay nakahanap na sa kanya. Ang amoy ng inihaw na isda at sariwang hangin mula sa dalampasigan ng Iloilo ang naging bagong yaman ni Trina. Sa loob ng 5 taon, ang maliit na pinagtagpi-tagping pangarap na tinawag niyang Hiraya Events Cooperative ang naging sandigan ng kanyang mga anak at ng iba pang mga inang inabandona ng tadhana. Malayo sa nakasisilaw na ilaw ng Maynila, natuto siyang itayo ang sarili mula sa mga basag na piraso ng kanyang kahapon. Habang maingat na nag-aayos ng mga artificial na bulaklak para sa isang simpleng binyag sa barangay, naramdaman niya ang maliliit na braso na pumulupot sa kanyang binti. Si Paz, ang pinakabunso sa 4, ay idinikit ang malamig na pisngi sa kanyang tuhod. Wala itong sinabi, ngunit ang higpit ng yakap nito ay sapat na upang pawiin ang anumang pagod sa kanyang mga balikat. "Mama, tingnan mo ang ginawa ko," masiglang wika ni Perla. Inilapag ng bata ang isang makulay na papel sa ibabaw ng mesa. Isang detalyadong iginuhit na larawan ng kanilang maliit na bahay, bawat bintana at pintuan ay kabisado ng malikhaing isip ng kanyang anak. Bakit ganyan ang kulay ng bubong? Hindi naman ganyan ang kulay niyan eh. Mabilis na puna ni Paloma ang pinakamadaldal sa 4. Hindi matigil ang maliit na bibig nito habang nagkukwento tungkol sa mga kalaro sa labas. Sabi ni Lola Idang, mas maganda raw ako kapag tahimik. Pero sabi ko naman, mas maganda ako kapag nagkukwento. Tahimik lamang na nanonood si Pilar mula sa gilid. Maingat nitong pinulot ang mga nahulog na piraso ng papel at inilagay sa basurahan. Ang mga mata nito ay mapanuri, tila isang maliit na matanda na laging binabantayan ang bawat galaw ng kanyang mga kapatid upang siguraduhing maayos ang lahat. 4 na magkakaibang kaluluwa na may iisang mukha. Ang mukha ng lalaking patuloy na nananakit sa kanyang alaala. Ngunit sa halip na isang malalim at nag-uumapaw na pagmamahal ang naramdaman ni Trina para sa kanila. Ang payapang hapong iyon ay binasag ng pagpasok ni Sally Bitbit ang isang lumang dyaryo at ilang mga sulat mula sa kanilang mga kliyente sa Maynila. Inilapag nito ang dyaryo sa ibabaw ng mesa, eksakto sa pahinang nagpapakita ng malaking anunsyo. Grand reopening ng Casa Montenegro. Basa ni Sally, ang boses nito ay may halong pag-aalala. "Trina, nakuha natin ang kontrata para sa event na ito. Pero sigurado ka ba talaga ang bumalik sa Maynila ay parang pagpasok mismo sa bunganga ng buwaya? Baka makita nila ang mga bata." Tinitigan ni Trina ang pangalan ni Doña Severina na nakaimprenta sa papel. Ang galit na 5 taon niyang tinabunan ng pagiging abala ay muling nag-apoy sa kanyang dibdib.
Nakita niya ang pangalan ng kumpanyang mag-aayos ng pasilidad ng hotel, ang mismong kumpanyang konektado sa mga taong sumira sa preno ng kanyang sasakyan. Hindi ko dadalhin ang mga bata sa event, Sally. Maiiwan sila rito kasama mo, matigas na sagot ni Trina habang nilulukot ang pahina ng dyaryo. I need to do this. Nandyan sa Casa Montenegro, ang mga lumang archive ng kumpanya. Nandoon ang ebidensya ng pagnanakaw nila sa pension fund. I will finish what I started. Hindi tayo habang buhay magtatago sa anino ng takot. Paano kung malaman ni Dante? Tanong ni Sally, ang mga mata nito ay umiwas ng tingin. Wala na siyang kinalaman sa amin, mabilis at malamig na tugon ni Trina. Nang sumapit ang gabi, bago patayin ang nag-iisang ilaw sa kwarto, umupo si Trina sa gilid ng higaan, kung saan nakalatag ang banig ng kanyang 4 na anghel. Tila naramdaman ng mga bata ang bigat ng kanyang dibdib. Sabay-sabay silang gumapang palapit sa kanya. Niyakap ni Pilar ang kanyang kanang braso habang si Paloma ay sumiksik sa kaliwa. Ipinatong ni Perla ang ulo sa kanyang hita at mahigpit namang yumakap si Paz sa kanyang batok. Isang perpektong yakap na nagbigay ng init sa kanyang nalalamig na kaluluwa. Sila ang kanyang kayamanan. Sila ang dahilan kung bakit kailangan niyang lumaban upang mabigyan sila ng pangalang malinis at malaya mula sa kasinungalingan ng mga Montenegro. Dahan-dahan niyang pinatay ang ilaw, ngunit bago niya isara ang maliit na bintana, nahagip ng kanyang paningin ang isang maitim na anino sa ilalim ng puno ng akasya sa tapat ng kanilang bahay. Walang mukha, walang boses, tanging ang paminsan-minsang pagpula ng dulo ng isang sigarilyo ang nagpapatunay na may nagmamasid sa kanilang tahimik na tahanan. Ang simoy ng hangin mula sa dagat ay biglang naging kasing lamig ng yelo. Ang malamig at madilim na pasilyo sa likod ng entablado ay tila naging isang makipot na kabaong para kay Trina. Bawat paghakbang niya patungo sa kinaroroonan ng kanyang kaibigan ay may kasamang bigat na tila hinihila siya pababa sa mismong impyerno. Nakatayo si Sally sa gilid na kayuko at nanginginig ang mga balikat habang sa likuran nito ay ang mapagmataas na figura ni Doña Severina na may hawak na isang manipis na baso ng alak. Bakit, Sally? Ang boses ni Trina ay basag, walang bahid ng galit kundi purong pangungulila sa tiwalang ninakaw sa kanya. Ipinagkatiwala ko sa iyo ang buhay ko, ang mga anak ko. Paano mo nagawang buksan ang pinto para sa mga taong sumira sa akin? Inangat ni Sally ang kanyang mukha. Ang mga mata nito ay namumula at puno ng luha, ngunit may nakakubling puot na ngayon lamang nakita ni Trina sa loob ng maraming taon nilang pagsasama. Buhay, pinag-uusapan natin ang buhay, Trina. Ang tinig ni Sally ay naging isang matinis na hagulgol na bumasag sa katahimikan ng pasilyo. Pinatay mo ang Kuya Tomasco. Tinakasan mo siya matapos mawala ng preno ang sasakyan mo at bumangga sa kanya sa Batangas. Iniwan mo siyang nag-aagaw buhay sa bangin habang ikaw nagtago ka at nagpanggap na biktima. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Trina, si Tomas, ang driver ng truck na nakaharang sa kurbada ng araw na iyon. Ang pamilyang labis na iniiyakan ni Sally noong mga panahong nasa ospital siya ay ang pamilyang nasira dahil sa aksidenteng sinadya ng mga Montenegro. Humakbang papalapit si Doña Severina, ang ngiti sa kanyang mga labi ay nag-uumapaw sa mapanuyang tagumpay. Isang kahangalan ang maging tapat sa isang mamamatay tao, Trinidad. Celestina merely chose justice over blind loyalty. Ipinakita ko sa kanya ang police report. Nangako akong lilinisin ko ang pangalan ng kanyang kapatid at sasagutin ang lahat ng gastusin ng kanyang ina sa ospital. I gave her the justice that your selfishness deprived her of. Napapikit si Trina. Naiintindihan niya ang sakit ng kaibigan, ngunit ang ibenta ang kanyang mga anak sa mga halimaw para makaganti ay isang lason na hindi niya malulunok. Hindi ba't nakita ni Sally ang bawat patak ng luha niya habang pinapalaki ang 4 na bata? Hindi ba't naging pangalawang ina ito? Nina Pilar, Paloma, Perla at Paz. Lumapit si Sally, pilit na inaabot ang nanginginig at dugo ang kamay ni Trina. I'm sorry, Trina. Patawarin mo ako, pero kailangan kong gawin ito para kay Mama. Kailangan ko ng pera nila para mabuhay siya. Tinitigan ni Trina ang kamay ng babaeng itinuring niyang kapatid. Ang kamay na naghilis sa kanyang mga anak, ang kamay na nagtimpla ng kanyang kape, sa mga madaling araw na ubos na ang kanyang lakas.
Dahan-dahan niyang inilayo ang kanyang sarili, hinayaang mahulog ang kamay ni Sally sa kawalan. Ang pagbitaw na iyon ay hindi sinundan ng anumang salita, ngunit ito ang pinakamasakit na pagputol ng isang ugnayan. Wala nang luha sa mga mata ni Trina. Ang natira na lamang ay isang malamig na pader ng bato. I reserved my tears for people who deserve them, Celestina. Hindi na kita kilala. Bago pa man makasagot si Sally, inilapag ni Severina ang isang makapal na kayumanging folder sa ibabaw ng kalapit na mesa. Ang bawat pahina nito ay tila naglalaman ng sumpa na tuluyang magbabaon kay Trina. Wala na tayong oras para sa mga walang kwentang dramang ito. Malamig na utos ng matandang Montenegro. Pirmahan mo ang temporary custody waiver na ito, Trinidad. Ibabalik ko sa iyo ang 3 mong anak ngayon din at aalis kayo ng Maynila ng walang ingay. Or tomorrow I will have you arrested for child exploitation and the murder of Tomas Alcaraz. The media is waiting outside. Mamili ka ang kalayaan mo o ang karapatan mo bilang ina. Ang bigat ng presensya ng lalaking pumasok ay tila umubos sa hangin ng maliit at inuupahang apartment na iyon sa Maynila. Ang kanyang mamahaling sapatos ay lumikha ng nakabibinging yabag sa manipis na linoleum, isang tunog na nagpaatras sa 3 maliliit na figurang nakakapit sa laylayan ng damit ni Trina. Si Dante Montenegro sa kanyang walang lukot na suit ay tila isang hari na pumasok sa isang abang dampa upang bawiin ang kanyang mga ninakaw na pag-aari. Sa likuran ng lalaki ay isang yaya na karga-karga ang umiiyak na si Paz. Nang makita ng bata ang kanyang ina, mabilis itong nagpumiglas at tumakbo patungo kay Trina. Mahigpit na niyakap ni Trina ang kanyang bunso, ibinabaon ang mukha sa buhok nito habang pilit pinipigilan ang sariling mga luha. Nakumpleto muli ang kanyang 4 na anghel, ngunit alam niyang ang pagbabalik kay Paz ay may kapalit na matinding kondisyon. Binalik ko siya sa'yo dahil alam kong kailangan kanya ngayon. Trina, panimula ni Dante ang kanyang boses, ay nagtataglay ng awtoridad na sanay na laging sinusunod. Pero hindi ibig sabihin ay iiwan ko silang 4 sa ganitong klaseng lugar. I am taking my daughters to the Montenegro mansion. That is where they belong. We will give them the life they deserve. Tumayo si Trina ng tuwid, ginawang kalasag ang sariling katawan upang harangan ang kanyang mga anak. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa pinaghalong pagod at puot. Ngayon mo sasabihin sa'yo sila, wala kang karapatang tawagin silang mga anak. Ang boses ni Trina ay mababa, ngunit kasing talim ng basag na salamin. Noong mga panahong nag-aagaw buhay ako sa ospital, pinili mong pumirma sa isang papel na nagtatawag sa aking magnanakaw. Pinili mo ang pangalan ng pamilya mo kaysa sa akin. And now you just waltz in here demanding to take them like they are lost luggages. Dumaan ang sakit sa mga mata ni Dante. Humakbang siya papalapit, tila pilit na inaabot ang isang pader na hindi niya magiba. I was deceived, Trina. Hindi ko alam na buntis ka. Hindi ko alam na muntik ka nang mamatay. Kung alam ko lang, kung alam mo lang ano ipagtatanggol mo ako. Mapait na putol ni Trina ang kanyang labi, ay umangat sa isang malamig na ngiti. You were not deceived into calling me a criminal, Dante. Hindi ka tinutukan ng baril ng nanay mo para sirain ang pagkatao ko. Ginawa mo iyon dahil sa kaibuturan ng puso mo, mas naniniwala kang masama akong tao kaysa sa babaeng minahal mo. Bumagsak ang mga balikat ng lalaki, tila isang leong na walan ng pangil sa loob ng kanyang sariling teritoryo. Ibinaba niya ang kanyang paningin sa 4 na batang nakasilip mula sa likuran ni Trina. Ang mga inosenteng matang iyon ay salamin ng kanyang sariling mukha. Dahan-dahan siyang lumuhod sa marupok na sahig, inilagay ang sarili sa label ng mga bata. Hay, malambot na bati ni Dante, pilit na pinapatamis ang kanyang tinig. Inabot niya ang kanyang nanginginig na kamay, patungo kay Pilar, ang pinakapanganay na tahimik lamang na nakamasid sa kanya kanina pa. Ako ang papa ninyo. Ngunit sa halip na yumakap o ngumiti isang malamig at mapanuring tingin ang iginanti ni Pilar. Walang pag-aalinlangang umatras ang bata, iniiwas ang kanyang buhok sa kamay ng lalaki at mahigpit na humawak sa palda ni Trina. Ang kamay ni Dante ay naiwang nakalutang sa hangin, tila isang pulubing tinanggihan ng limos. Doon niya naramdaman ang pinakamasakit na sampal ng katotohanan. Ang dugo ay hindi sapat upang bumili ng pagmamahal ng isang anak. Mabilis na tumayo si Dante, pilit na tinatabunan ang kanyang pagkapahiya.
ng isang malamig na maskara ng profesionalismo. We will do a DNA test bukas na bukas din. Kapag lumabas ang resulta na ako ang ama nila, I will file for full custody. Hindi ko hahayaang lumaki ang mga Montenegro sa isang buhay na puno ng kahirapan dahil lang sa pride mo, Trina. Gagawin natin ang test sa isang independent clinic na ituturo ng korte, hindi sa mga bayarang doktor ng nanay mo. Matapang na ganti ni Trina, hindi kumukurap. At asahan mong lalabanan kita hanggang sa huling patak ng dugo ko. Bago pa man makasagot si Dante, ang mabigat na yabag ng ibang tao ay umalingaw-ngaw mula sa pasilyo. Dalawang lalaking nakasuot ng uniforme ng pulisya ang tumambad sa pintuan kasama ang abogado ni Doña Severina. Inabot ng abogado ang isang opisyal na sobrang may tatak ng korte. Trinidad Salonga, mayroon kaming hawak na warrant of arrest laban sa iyo, formal na pahayag ng abogado habang tinititigan ang namumutla niyang mukha. You are being charged with kidnapping and child abuse for intentionally hiding and endangering the heirs of the Montenegro family. Sumama po kayo sa amin ng maayos. Napatigil ang paghinga ni Trina habang mahigpit na nakakapit ang 4 na musmos sa kanyang mga binti. Tiningnan niya si Dante, inaasahang pipigilan nito ang mga pulis, ngunit ang lalaki ay nakatayo lamang doon, naguguluhan gulat, at walang magawa sa harap ng kapangyarihan ng sarili niyang ina. Ang amoy ng antiseptiko sa loob ng pribadong laboratorio ay tila humihigop sa nalalabing lakas ni Trina. Matapos ang 2 araw na paghihirap sa loob ng malamig na selda, nakamit niya ang pansamantalang kalayaan sa tulong ng isang abogadong pampubliko. Ngayon sa ilalim ng utos at mahigpit na bantay ng kinatawan ng korte, nakaupo siya sa isang mahabang upuang bakal, pilit na pinapakalma ang 4 na batang nakakapit sa kanya. Sa kabilang panig ng silid ay nakatayo si Dante, kasama ang kanyang inang si Doña Severina at ang mapanuyang si Antonia. Ang katahimikan sa loob ng kwarto ay tila isang nakabibinging pader na naghihiwalay sa 2 magkaibang mundo. Ang pamilya Montenegro sa kanilang nagkikintabang kasuotan at si Trina na bakas pa rin sa mukha ang puyat at pagod ng pagiging isang akusado, isang doktor na nakasuot ng puting uniforme. Ang lumabas mula sa isang salaming pinto, bitbit ang isang selyadong brown envelope. Ang bawat hakbang nito patungo sa gitna ng silid ay nagdadala ng bigat na maaaring magbago sa tadhana ng lahat ng naroon. We have the results, formal na pahayag ng doktor habang maingat na pinunit ang gilid ng sobre. Inilabas nito ang mga opisyal na dokumento at inabot ang unang kopya kay Dante habang ang pangalawa ay ibinigay sa kinatawan ng korte. Kinuha ni Dante ang papel. Ang kanyang mga mata ay mabilis na naghahanap sa mga huling linya ng dokumento. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang nanginig hindi dahil sa galit, kundi dahil sa isang emosyong matagal na niyang pinigilan. The probability of paternity is 99.9%. Basa ni Dante ang kanyang boses ay naging isang pabulong na panalangin. Sila ang mga anak ko. Isang patak ng luha ang nakawala mula sa mga mata ni Dante. Tumulo ito at bumagsak sa mismong papel eksakto sa bahagi kung saan nakaimprenta ang mga pangalang Pilar, Paloma, Perla at Paz. Sa unang pagkakataon, matapos ang 5 taon, naramdaman niya ang kumpletong bigat ng pagiging isang ama at ang masakit na katotohanang marami siyang taong nasayang dahil sa sariling kahinaan na ipaglaban ang katotohanan. Nonsense. Ang matinis na boses ni Antonia ay pumunit sa madamdaming sandali ng lalaki. Mabilis nitong hinablot ang papel mula sa kamay ni Dante. Ang kanyang mukha ay namumula sa matinding galit. This is clearly manipulated. Walang karapatan ang babaeng iyan na dalhin ang apelido ng mga Montenegro. We demand another test. It was a court-ordered test, Antonia, malamig na tugon ni Trina, habang mahigpit na nakahawak sa balikat ni Perla. Hindi mabibili ng pera ninyo ang katotohanan. At mas lalong hindi ninyo mabibili ang kaluluwa ng mga anak ko. Humakbang pasulong si Doña Severina, ang kanyang tindig ay nananatiling maharlika sa kabila ng pagkatalo sa papel na iyon. Hindi nakikitaan ng pagsisisi ang kanyang mukha, kundi isang malamig na kalkulasyon. Do not celebrate just yet, Trinidad. Oo, napatunayang dugo namin ang nananalaytay sa mga batang iyan. But a piece of paper does not make you a fit mother. Lalo na ngayon na may kinakaharap kang kasong kriminal. You are a danger to these children. Hindi ko ipapaubaya ang buhay ng mga tagapagmana ko sa isang kriminal.
Kayo ang panganib sa kanila. Mabilis na ganti ni Trina ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Wala kayong ibang alam gawin kundi sirain ang sinumang humarang sa inyong kapangyarihan. Wala kayong ibang tinatanaw kundi ang inyong kayamanan at pangalan. Magkamatayan man tayo, Severina, hinding-hindi ko ibibigay ang mga anak ko sa isang pamilyang ang haligi ay gawa sa kasinungalingan. Nanlilisik ang mga mata ni Antonia habang pinapanood si Trina. Ang babaeng ito ay tila isang damong pilit nilang binubunot, ngunit lalo lamang nag-uugat ng malalim. Kung napatunayang lehitimong tagapagmana ang 4 na bata, mawawalan ng saysay ang kanyang planong kasal kay Dante at ang matagal na niyang pangarap na maging pinuno ng kumpanya. Kailangan niyang baguhin ang kanyang laro. Hindi na sapat na sirain ang reputasyon ni Trina. Kailangan niyang patunayang baliw ang babaeng ito at walang kakayahang magpalaki ng mga bata. Habang nagpapatuloy ang mainit na sagutan ng dalawang panig na ramdaman ni Trina, ang sunod-sunod na pag-ilaw at panginginig ng kanyang lumang cellphone mula sa bulsa ng kanyang palda. Dahil sa pagbabantay ng kinatawan ng korte, nagpa siya siyang huwag itong pansinin. Ngunit ang walang tigil na pag-ilaw nito ay tila nagpapahiwatig ng isang madalian at mahalagang mensahe. Nang matapos ang pagpupulong at tuluyan silang makalabas ng laboratorio, habang inaalalayan niya ang mga bata patungo sa sasakyan ng kanyang abogado, lihim na sinagot ni Trina ang tawag. Wala siyang nakikitang numero sa screen, tanging isang blankong linya ang nakarehistro. "Hello, sino ito?" Tanong ni Trina pilit na ibinababa ang kanyang boses upang hindi marinig ng mga taong nagmamasid. "Sana ay nagustuhan mo ang regalo ko, Trinidad. Ako ang nagbayad ng piyansa mo upang makalabas ka ng pansamantala mula sa malamig na selda, wika ng isang pamilyar, at maautoridad na tinig ng babae mula sa kabilang linya. Ngunit hindi iyon sapat. Kukunin nila ang mga anak mo kapag hindi ka lumaban gamit ang kanilang sariling wika. I am Attorney Leonora de Vera. Meet me tonight at ibibigay ko sa iyo ang susi upang pabagsakin ang imperyo ni Severina." Natigilan si Trina. Si Attorney Leonora de Vera ay isa sa mga pinakakinatatakutang pangalan sa mundo ng abogasya, isang babaeng kilala sa pagdurog ng mga higanting korporasyon. Ngunit bakit nag-aalok ito ng tulong at bakit tila ang alok na ito ay may kasamang matalim na patalim na nakatutok din sa kanyang likuran? Mga kachika, tingnan ninyo itong babaeng ito. Akala mo kung sinong santa na nagligtas ng hotel, pero ang totoo, inilabas ang 4 na anak para mang-blackmail ng bilyon-bilyon sa mga Montenegro. 4 na instant ticket sa jackpot. Hindi ba the ultimate gold digger of the century, Trinidad Salonga? Ang boses ni Aling Benita Bebing Makaraig ay nag-uumapaw sa panunuya habang nakalive sa harap ng daan-daang libong nanonood sa kanyang social media channel. Sa screen ng lumang telepono ni Trina, makikita ang isang pinutol na video kung saan nagtatalo sila ni Dante sa labas ng Casa Montenegro. Inalis ni Bebing ang bahaging ipinagtatanggol ni Trina ang kanyang mga anak, at ang itinira lamang ay ang imaheng tila nagdedemanda siya ng yaman. Mariing pinatay ni Trina ang screen ng kanyang telepono. Ang malamig na baso ng tubig na hawak niya ay tila hindi sapat upang pawiin ang apoy na sumusunog sa kanyang lalamunan. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang ipagtanggol ang kanyang sarili. Ngunit alam niya na sa mundong pinatatakbo ng mga kasinungalingan ng ingay ng biktima, ay lalo lamang magpapakain sa mga halimaw. Sa halip na magmukmok, mabilis niyang inayos ang uniforme ng kanyang 4 na anak. Unang araw nila ito sa isang pampublikong paaralan malapit sa kanilang inuupahang apartment. Pilit niyang pinasigla ang kanyang ngiti habang sinusuklay ang buhok ni Paloma. "Mama, bakit po ang daming camera sa labas ng bahay natin kanina? Artista na ba tayo?" Inosenteng tanong ni Paloma habang pinagmamasdan ng sarili sa maliit na salamin. "Hindi, anak. May mga tao lang na gusto ng kwento pero hindi nila alam ang totoong kwento natin." Malambing na sagot ni Trina kahit ang totoo ay tila binibiyak ang kanyang puso sa bawat kasinungalingang kailangan niyang takpan para maprotektahan ang kamusmusan ng mga bata. Ngunit ang kalupitan ng mundo ay hindi na natili sa likod ng mga kamera. Pagdating nila sa tarangkahan ng paaralan, sinalubong sila ng mga nag-uumpukang magulang. Ang mga matang dati ay walang pakialam ngayon ay nanlilisik sa paghusga. Ang mga bulungan ay sadyang nilakasan upang marinig ni Trina. Iyan ba yung mga batang gagamitin para mang-agaw ng mana
Naku, ayaw kong makatabi ng anak ko ang mga yan. Baka mamaya turuan pa silang magnanakaw. Matinis na parinig ng isang ginang na may hawak na mamahaling bag. Naramdaman ni Trina ang panginginig ng maliliit na kamay ni Pilar na nakakapit sa kanyang palda. Ang panganay na laging matapang ay nakayuko ngayon, iniiwasan ang mga matalim na tingin ng mga matatanda. Humarap si Trina sa ginang, ang kanyang gulugod ay tuwid na tuwid. Wala siyang balak makipag-away, ngunit hindi niya hahayaang tapakan ang dangal ng kanyang mga anak. Maaari ninyong husgahan ang pagkatao ko base sa mga pinapanood ninyo sa internet. Pero kapag idinawit ninyo ang mga anak ko, nakakasiguro akong mas malala pa sa tsismis ang kaya kong gawin. Malamig kalmado, ngunit nagbabantang wika ni Trina. Ang talim ng kanyang mga mata ay sapat na upang mapaatras ang ginang at mapatahimik ang buong grupo. Dahan-dahan niyang iniluhod ang isang tuhod upang pantayan ang kanyang 4 na anghel. Hinalikan niya isa-isa ang kanilang mga noo. Pumasok na kayo, huwag ninyong pansinin ang mga ingay. Tandaan ninyo, wala kayong ginawang masama. Pag-uwi niya sa apartment ng hapong iyon, nadatnan niyang nakaupo si Perla, sa lapag seryosong gumuguhit sa isang lumang piraso ng karton. Nang lapitan niya ito, tila piniga ang kanyang puso sa nakita. Ang itim na Crayola ay mariing idinidiin ni Perla sa papel. Gumuhit ang bata ng isang malaking itim na anino na may hawak na matulis na gunting pilit na pinaghihiwalay ang isang babae at 4 na maliliit na figura. Wala itong bibig, walang mata, purong kadiliman lamang na nagbabadyang pumutol sa ugnayan ng kanilang pamilya. Sino yan, Perla? Pabulong na tanong ni Trina habang pinipigilan ang panginginig ng kanyang boses. Sila yung mga taong galit sa atin, Mama. Gusto nilang gupitin ang mga kamay natin para hindi na tayo magkasama. Inosenteng sagot ng bata nang hindi man lang inaangat ang tingin. Ang mga luha na buong araw niyang pinipigilan ay tuluyan ng bumagsak. Walang panangga ang mga bata sa kalupitan ng mga Montenegro. Habang nananahimik siya, lalo lamang silang nasasaktan. Kailangan niyang lumaban, hindi bukas kundi ngayon din. Umupo si Trina sa harap ng kanyang lumang laptop. Dahil si Bebing ay isang supplier din ng mga bulaklak para sa mga malalaking event, ginamit ni Trina ang kanyang mga koneksyon sa industriya upang halukayin ang mga transaksyon nito. Wala siyang pakialam kung abutin siya ng madaling araw. Bawat invoice, bawat resibo, bawat bakas ng pera ay matyaga niyang sinuri. At doon niya nakita ang isang dokumentong nagpatigil sa pag-ikot ng kanyang mundo. Isang digital na resibo mula sa isang kilalang advertising firm. Ang halaga ay 3 milyong piso. Ang tatanggap ng bayad, Benita Macaraig. Ang nagbayad. Ang pribadong pondo ng opisina ni Doña Severina Montenegro na may nakalagay na for PR and Crisis Management. Ang tsismis ay hindi gawa-gawa lamang ng isang malikot na isip. Ito ay isang planadong pag-atake, binili at pinunduhan ng mismong lola ng kanyang mga anak. Dahan-dahang humigpit ang hawak ni Trina sa gilid ng mesa. Ang pamilya Montenegro ay nagkamali ng kinalabang babae. Kung gusto nila ng digmaan sa ilalim ng putikan, ibibigay niya ito sa kanila, ngunit siya ang magtatakda ng mga patakaran. At ang unang taong tatawagan niya para simulan ng ganting salakay ay ang babaeng nag-alok sa kanya ng alas kagabi, si Attorney Leonora de Vera. Huwag mong isiping nandito ako dahil naaawa ako sa iyo, Trinidad. Nandito ako dahil pareho tayo ng halimaw na naispugutan ng ulo. Ang boses ni Attorney Leonora de Vera ay kasing lamig ng hangin sa loob ng kanyang madilim at malawak na opisina. Nakaupo ang kilalang abogado sa likod ng isang malaking mesang gawa. Sa mahagani ang kanyang mga daliri ay marahang pinaglalaruan ang isang mamahaling pluma. Sa harap niya ay nakaupo si Trina, maingat na pinag-aaralan ang babaeng tila isang ahas na handang manuklaw sa anumang oras. Inilapag ni Trina ang mga nilamukot na kopya ng resibo ni Aling Bebing. Ito ang ebidensya na binayaran ni Severina ang paninira sa pamilya ko. Ngunit hindi ko maintindihan, attorney. Tanyag ka. Bakit mo isusugal ang pangalan mo para tulungan ang isang inang tulad ko na walang pambayad sa iyong serbisyo? Ano ang kailangan mo sa akin? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Nora. Tumayo ito at naglakad patungo sa malaking bintanang salamin na tinatanaw ang nagkikislapang ilaw ng Makati dahil ang pangalan kong De Vera ay isang kasinungalingan. Panimula ni Nora, ang boses nito ay nagtataglay ng malalim na sugat. Ang totoo kong apelido ay Montenegro.
Ako ang anak sa labas ng ama ni Severina. Ako ang kapatid na itinago, ikinahiya, at binura sa kasaysayan ng pamilya dahil ayon sa kanya isa lamang akong dumi na sisira sa kanilang perpektong imahe. Lumaki akong kumakain ng tira-tira habang si Severina ay nagpapakasasa sa yaman na dapat ay may bahagi rin ako. Tila tumigil ang paghinga ni Trina. Ang pinakakinatatakutang abogado ng Maynila ay isang Montenegro na isinuka ng sariling pamilya. Kaya pala ganun na lamang ang panggigigil nito na pabagsakin si Severina. Lumingon si Nora. Ang kanyang matatalim na mata ay dumako sa kabilang kwarto na nahihiwalay lamang ng isang malinaw na salamin. Doon tahimik na naglalaro ang 4 na anak ni Trina na isinama niya dahil walang magbabantay sa apartment. Habang pinagmamasdan ni Nora si Pilar, na maingat na pinupunasan ang mantsa sa damit ng bunsong si Paz, ang matigas na anyo ng abogado ay tila natunaw sa isang iglap. Ang malamig nitong tingin ay napalitan ng isang tahimik at matinding pangungulila. Nakita ni Trina ang isang babaeng nakatingin hindi sa mga bata, kundi sa sarili nitong nakaraan. Isang inosenteng bata na naghangad din ng kalinga, ngunit itinaboy ng sariling kadugo. Nakikita ko ang sarili ko sa kanila. Mahinang bulong ni Nora tila kinakausap ang hangin. Mga batang ginagawang kasangkapan at pilit itinatanggi kapag hindi na mapapakinabangan. I will not let Severina destroy another generation. Dudurugin natin siya, Trina. Ipapasok ko ang injunction bukas para pigilan ang warrant of arrest mo. Gagamitin natin ang mga resibong ito para kasuhan sila ng perjury at cyber libel. We will strip her of her dignity. Bumalik ang pag-asa sa dibdib ni Trina. Sa wakas may isang taong may kapangyarihan at karanasan na handang sumabak sa giyera kasama niya. Isang kakamping na uunawaan ang halaga ng pagiging itinakwil. Bumalik si Nora sa kanyang upuan at naglabas ng isang makapal na folder mula sa drawer. Inilapag niya ito sa harap ni Trina kasama ang pluma. Sign the representation contract. Kapag pinirmahan mo iyan, ako na ang bahala sa lahat. Wala kang ilalabas na ni isang kusing. Poprotektahan ko kayo kahit kata. Wika ni Nora habang idinidiin ang papel patungo kay Trina. Kinuha ni Trina ang pluma. Ang malamig na bakal nito ay tila nagbibigay sa kanya ng tapang. Ngunit bago niya ilapat ang tinta sa papel ang kanyang mga mata, ay nahagip ang isang particular na sugnay sa 2 pahina ng kontrata. Clause 14, Asset and Trust Management. Kumunot ang noo ni Trina habang maingat na binabasa ang mga nakasulat na maliliit na letra. Ang kanyang puso na kanina ay puno ng pag-asa ngayon ay biglang nanlamig. Nakasulat doon na kung sakaling mapatunayang hindi karapat-dapat sina Dante at Severina na hawakan ang mana ng 4 na bata, ang buong pamamahala ng Montenegro Trust Fund, ang bilyon-bilyong pondo ng kumpanya, ay mapupunta sa isang independent management firm na direktang pagmamay-ari ni Attorney Leonora de Vera. Unti-unting inangat ni Trina ang kanyang paningin kay Nora. Ang babaeng nasa harap niya ay hindi lamang naghahanap ng katarungan. Naghahanap ito ng paghihiganti at kapangyarihan. Inililigtas nga niya si Trina mula sa bibig ng leon, ngunit ihuhulog naman niya ang 4 na bata sa bitag ng isang gutom na ahas. Kung pipirma siya, maliligtas siya sa kulungan, ngunit isusuko niya ang kinabukasan ng kanyang mga anak sa isang taong gagamitin din sila upang nakawin ang imperyo ng mga Montenegro. Bakit hindi mo pinipirmahan, Trinidad? Natatakot ka ba sa kulungan? Tanong ni Nora. Ang boses nito ay bumalik sa pagiging malamig at kalkulado. Tinitigan ni Trina ang pluma, ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit dito, habang ang orasan ng kanyang kalayaan ay patuloy na nauubos. Mamimili ba siya sa 2 jablo? Ang amoy ng pintura at krayola sa loob ng maliit na silid-aralan ng barangay ay tila isang estrangherong mundo para sa isang bilyonaryong tulad ni Dante Montenegro. Matapos ang matinding pagtatalo sa laboratorio, iginiit niyang gamitin ang kanyang karapatang makita ang mga bata kahit sa ilalim ng mahigpit na kondisyon ni Trina na sa pampublikong lugar lamang ito maaari. Nakaupo siya ngayon sa isang maliit at makulay na silyang plastic, pinagmamasdan si Perla na seryosong nakayuko sa kanyang sketchpad. Ang ganda naman ng iginuguhit mo. Bahay ba natin yan, Perla? Malambing na tanong ni Dante, pilit na iniaabot ang isang bagong kahon ng mamahaling pastel colors na binili niya bago pumunta rito.
Hindi tinanggap ng bata ang kahon. Ipinagpatuloy ni Perla ang pagdidiin ng itim na Crayola sa papel. Hindi po ito maganda. Nakakatakot po ito, Papa. Ito po yung kwarto kung saan muntik nang mamatay si Mama. Natigilan si Dante. Ang salitang Papa na namutawi sa inosenteng labi ng bata ay nagdulot ng panandaliang galak sa kanyang puso, ngunit agad itong nilamon ng kilabot nang makita niya ang kabuuan ng larawan. Hindi ito isang simpleng bahay. Isa itong detalyadong pagkakaguhit ng control room sa itaas ng Casa Montenegro, ang mismong lugar kung saan pinutol ang mga kable ng higanteng chandelier. Paano mo nalaman ang itsura ng kwartong ito, anak? Nanginginig ang boses na tanong ni Dante habang inilalapit ang kanyang mukha sa sketchpad. Nawala po kasi ako nung gabi ng party. Naghahanap po ako ng banyo, tapos nakita ko po yung lalaking nag-aayos ng ilaw. May kausap siyang babae. Inosenteng kwento ni Perla habang patuloy na kinukulayan ang mga anino ng kwarto. Sinong babae? Dito itinigil ni Perla ang pagguhit. Dahan-dahan niyang itinuro ang isang figura sa gilid ng papel na binigyan niya ng matingkad na kulay. Iginuhit ng bata ang isang babaeng may hawak na maliit na kahon na iniabot sa lalaki. Ngunit ang nagpatigil sa pag-ikot ng mundo ni Dante ay ang dalawang maliliit na detalye na buong husay na naalala ng matalas na memorya ni Perla. Hindi ko po nakita ang mukha niya kasi nakatalikod siya. Pero ang ganda po ng kuko niya kulay pula. Tapos may kumikislap po sa kamay niya kulay green na bato. Inosenteng sagot ng bata habang tinititigan ang kanyang ama. Nanlamig ang buong katawan ni Dante. Tila huminto ang pagdaloy ng dugo sa kanyang mga ugat. Ang kulay pulang kuko ay ang paborito at natatanging signature nail polish ng kanyang pinsang si Antonia Fuentebella. At ang berdeng bato, walang iba kundi ang mamahaling emerald ring na mismong regalo niya rito bilang tanda ng kanilang alyansa sa negosyo. Ang sabotahe sa Casa Montenegro na muntik nang pumatay sa daan-daang tao at ginamit upang idiin si Trina, hindi ito gawa ng kawalang ingat ng kumpanya ni Trina. Gawa ito ng babaeng nakatakda niyang pakasalan. Ang babaeng buong buhay niyang inakalang walang bahid ng dumi at biktima rin ng sitwasyon. Bumangon ang isang nakasusukang katotohanan sa isip ni Dante. Kung kayang pumatay ni Antonia para lamang sirain si Trina ngayon, ano ang pumipigil dito na gawin din ang matitinding kasalanan 5 taon na ang nakalilipas? Ang video sa hotel ang nawalang preno ng sasakyan. Lahat ng ito ay biglang nagkaroon ng iisang malinaw at nakakakilabot na mukha. Wala sa sariling nagpaalam si Dante. Hiniram niya ang drawing ni Perla at nagmamadaling lumabas ng barangay hall. Ang bawat pag-apak niya sa silinyador ng kanyang sasakyan patungo sa opisina ng Montenegro Group ay sinabayan ng nag-aalab na puot. Galit siya kay Antonia ngunit mas galit siya sa sarili niya dahil naging bulag siya sa loob ng kalahating dekada. Pagdating sa opisina, padarag niyang itinulak ang pinto ng kanyang executive suite. Ibinagsak niya ang papel na ginuhit ni Perla sa ibabaw ng kanyang malapad na mesa. Tinitigan niya ang inosenteng sining na naglalaman ng pinakamadugong lihim ng kanilang pamilya. Kailangan niyang ipatawag ang investigador. Kailangan niyang ipa-review ang lahat ng security footage na sinasabi ni Antonia na nawala o nasira noong gabi ng aksidente. Ngunit bago pa man niya maiangat ang telepono, ang pagbukas ng pinto ay lumikha ng isang mabigat na tunog. Isang mahaba at eleganteng anino ang bumagsak sa ibabaw ng mesa. Eksaktong tumakip sa drawing ni Perla. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Dante. Nakatayo sa kanyang harapan si Antonia, suot ang kanyang perpektong ngiti. Ang mga daliring may pulang kuko ay marahang nakapatong sa dulo ng mesa. At sa kanyang daliri, patuloy na kumikislap ang berdeng bato sa ilalim ng malamig na ilaw ng opisina. "You look pale, Dante." "Ano ba iyang tinitingnan mo na tila nakakita ka ng multo?" Malambing ngunit malamig na tanong ni Antonia. Ang matatalim na mata ng babae ay dahan-dahang bumaba mula sa namumutlang mukha ni Dante patungo sa makulay na papel na nasa ibabaw ng mesa. Ang nangiti ni Antonia ay unti-unting naglaho, napalitan ng isang patag at nakakakilabot na katahimikan. Ang tahimik na silid ay naging isang nagbabadyang arena ng kamatayan, at batid ni Dante na ang babaeng nasa harap niya ay handang pumatay muli upang manatiling nakabaon ang katotohanan. Ang ganda ng sining ng bata, Dante. Masyadong malikhain hanggang sa nakakagawa na siya ng mga kwentong hindi naman totoo.
It's a pity a drawing from a child is nothing but a scribble of a confused mind. Malamig ang boses ni Antonia habang dahan-dahan niyang kinukuha ang papel mula sa ibabaw ng mesa. Hindi siya kumukurap habang tinititigan ang iginuhit ni Perla. Gamit ang kanyang mga daliring may pulang kuko, marahas niyang nilamukot ang papel hanggang sa maging isang maliit na bola ng basura. Ang tunog ng nagagasgas na papel ay tila bawat hibla ng katotohanang pilit niyang dinudurog sa harap ni Dante. Antonia, stop it! Sigaw ni Dante, pilit na inaabot ang papel ngunit huli na. That drawing is a lead. Huwag mong sabihing nagkataon lang na ang babaeng iginuhit ng anak ko ay may pulang kuko at singsing na katulad ng sa iyo. Isang mapait na tawa ang pinakawalan ni Antonia. Dante, look at yourself. You are choosing a child's scribble over my years of loyalty. Kung gusto mo akong pagbintangan, do it with real evidence, not with a nursery art. Habang nagaganap ang tensyon sa opisina ng Montenegro, sa kabilang dako ng Maynila, ay unti-unti nang bumabagsak ang mundo ni Trina. Ang opisina ng Hiraya Events Cooperative, na dati ay puno ng tawanan at pag-asa, ngayon ay binalot ng nakabibinging katahimikan. Ang mga telepono ay walang tigil sa pagtunog, ngunit hindi ito mga bagong kliyente. Bawat tawag ay isang pagkansela ng contract, isang supplier na biglang umaatras at isang banta ng demandahan. Ma'am Trina, wala na tayong magagawa. Lahat ng suppliers ng bulaklak at catering sabay-sabay na nag-back out, wika ng isa niyang tauhan. Ang boses ay nanginginig sa takot. Sinasabi nila na ayaw nilang madamay sa iskandalo ng Montenegro. Binayaran daw sila ng triple para iwan tayo. Naramdaman ni Trina ang pangangatog ng kanyang mga tuhod. Napahawak siya sa gilid ng kanyang mesa, ang kanyang mga daliri ay mariing bumaon sa kahoy. Ang proyektong ito, isang international conference, ang dapat na magliligtas sa Hiraya mula sa pagkalugi. Kung hindi ito matutuloy, mawawalan ng hanap buhay ang daan-daang mga inang umaasa sa kanya. Sino ang nagbabayad sa kanila? Tanong ni Trina, ang kanyang tinig ay tuyot at puno ng hapdi. Isang kumpanyang nagngangalang Fuentebella Holdings, ma'am. Pero binalat kayuhan nila ito bilang isang subcontractor ng Montenegro Group, sagot ng tauhan. Doon na intindihan ni Trina. Hindi lamang siya gustong ikulong ni Antonia at Severina. Gusto nilang gutumin ang kanyang mga anak at sirain ang bawat pundasyong itinayo niya sa loob ng 5 taon. Gusto nilang ipakita sa korte na isa siyang bigong negosyante na walang kakayahang pakainin ang 4 na bata. Dahan-dahang lumabas si Trina mula sa kanyang opisina at hinarap ang kanyang mga empleyado. Nakita niya ang takot sa kanilang mga mata, mga inang tulad niya na naghahangad lamang ng marangal na buhay. Sa gitna ng kaguluhang ito, nakita niya si Lola Idang na tahimik na nagtitimpla ng kape sa sulok. Ang mga mata nito ay puno ng malasakit. Huwag kayong mag-alala, simula ni Trina, pilit na pinatatag ang kanyang boses sa gitna ng nagbabadyang pag-iyak. Kahit mawala ang Hiraya, hindi ko kayo pababayaan. Pero kailangan nating gawin ang tama. Hindi tayo lalaban sa paraang marumi. Isang golden moment ang namagitan sa kanila nang lumapit si Lola Idang at iniabot kay Trina ang isang mainit na tasa ng kape. Anak, ang kawayan ay yumuyuko sa bagyo, pero hindi ito nababali. Hayaan mong tangayin ng hangin ang mga dahon, basta't ang ugat ay manatiling matatag. Ngumiti si Trina, isang ngiting may kasamang pait at determinasyon. Alam niya ang kailangang gawin. Kung ililigtas niya ang Hiraya ngayon, gamit ang sarili niyang pera, gagamitin ito ni Severina sa korte upang sabihing nakukuha niya ang pondo mula sa ilegal na paraan. Kailangan niyang hayaang mamatay ang Hiraya Events. Dahil sa ilalim ng kontrata ng International Conference, kapag ang isang supplier ay napilitang mag-withdraw dahil sa pananabutahe ng ibang kumpanya, ang korte ay may kapangyarihang buksan ang bank accounts ng kumpanyang nag-udyok ng pag-withdraw. Ito ang bitag na itatakda niya para kay Antonia. Sa pagtatapos ng araw, habang unti-unting pinapatay ang mga ilaw sa opisina, kinuha ni Trina ang kanyang laptop at tiningnan ang huling dokumentong nakuha niya mula sa isang lihim na source sa loob ng Montenegro Accounting Department. Ang Fuentebella Holdings ay hindi lamang kumpanya ni Antonia. Ang perang ginamit nito para bayaran ang mga supplier ng Hiraya ay nanggaling sa mismong pension fund ng mga empleyado ng Montenegro, ang pondo na 5 taon na niyang pilit na hinahanap.
Humigpit ang hawak ni Trina sa kanyang mouse. Isang matinding sakripisyo ang gagawin niya. Isusuko niya ang Hiraya, ang kumpanyang itinuring niyang panglimang anak, upang tuluyang mailantad ang madilim na ugat ng mga Montenegro. Nanginginig ang kanyang kamay habang tinitipa ang liham ng voluntaryong pagsasara ng Hiraya events. Ngunit bago niya i-click ang send, isang tawag ang pumasok sa kanyang telepono. Isang unregistered number. Trina, don't sign anything yet. Ang boses ni Dante ay puno ng kaba at pagsisisi mula sa kabilang linya. I found something in Antonia's office. Isang susi ng isang safety deposit box sa Batangas. I think it belongs to your old car. Natigilan si Trina. Ang puso niya ay tila gustong lumabas sa kanyang dibdib. Ang susi ng kanyang lumang sasakyan, ang sasakyang nawalan ng preno, ay nasa kamay ni Antonia sa loob ng 5 taon. Kung nandoon pa ang dashcam memory card, na itinago niya sa ilalim ng upuan bago ang aksidente, doon matatapos ang lahat. Dante, bakit mo ito ginagawa? Tanong ni Trina, hindi makapaniwala sa biglang pagbabago ng lalaki. Dahil gusto kong matutong maging isang ama na ipagmamalaki ng mga anak ko. Sagot ni Dante, ang boses ay basag. But be careful, Trina. Antonia knows I'm on to her. She's desperate, and a desperate Montenegro is a dangerous one. Habang ibinababa ni Trina ang telepono, isang anino ang dahan-dahang gumalaw sa labas ng kanyang opisina. Ang tunog ng dahan-dahang pag-ikot ng doorknob ang nagpatindig ng balahibo sa kanyang batok. Hindi pa tapos ang gabi at tila ang panganib ay mas malapit kaysa sa inaasahan niya. Huwag kang umasang patatawarin kanya, Sally. Sa mata ni Trinidad, isa kang traidor na nagbenta sa kanya para sa pera. Wala ka nang babalikan pa. Ang boses ni Antonia ay tila isang malamig na huni ng ahas na paulit-ulit na bumubulong sa isipan ni Sally habang siya ay naglalakad sa ilalim ng malakas na buhos ng ulan. Ang bawat patak ng tubig na tumatama sa kaniyang balat ay tila mga karayom na nagpapaalala sa kaniyang mga pagkakamali. Ang ulan ay bumubuhos ng walang tigil, tila nakikiramay sa bigat ng kaniyang bawat hakbang sa maputik na daan patungo sa puntod ng kaniyang kuya na si Tomas. Sa kaniyang nanginginig na mga kamay, mahigpit niyang yakap ang isang maliit at lumang digital recorder na nababalot ng plastic. Ito ang recorder na kinuha niya mula sa duguang sasakyan ni Trina 5 taon na ang nakalilipas. Sa loob ng kalahating dekada, itinago niya ito sa ilalim ng kaniyang unan. Tila isang sumpa na hindi niya kayang itapon, ngunit hindi rin kayang pakinggan. Ang miya-miya ng tadhana ay napakalinaw habang si Trina ay nagdurusa sa Iloilo upang palakihin ang 4 na bata. Si Sally ay naroon sa tabi niya, nagkukunwaring kaibigan, habang ang kaniyang puso ay punong-puno ng lihim na puot. Inakala ni Sally na si Trina ang pumatay sa kaniyang kapatid. Inakala niya na ang hustisya ay nasa kamay ni Doña Severina, ngunit ang katotohanan ay mas mapait pa sa kamatayan. Nalaman niya mula sa mga lihim na dokumento ni Severina na ang kaniyang kuya Tomas ay hindi biktima ng aksidente. Siya ay binayaran ni Antonia upang harangin ang sasakyan ni Trina. At nang maging madugo ang plano, hinayaan lamang siyang mamatay sa tabi ng kalsada upang walang maging saksi. Kuya, patawarin mo ako, nimpabulong na hikbi ni Sally habang lumuluhod sa harap ng simpleng krus ni Tomas. Ang kaniyang luha ay humahalo sa ulan na dumadaloy sa kaniyang pisngi. Ibinenta ko ang mga anak ni Trina sa mga taong pumatay sa iyo. Naging katuwang ako ng mga halimaw. Naramdaman ni Sally ang paninikip ng kaniyang dibdib. Ang kaniyang bawat paghinga ay tila isang pakikipaglaban sa hanging puno ng pagsisisi. Ang kaniyang sikmura ay bumabaliktad sa tuwing maaalala niya ang mukha ni Paz nang ibigay niya ito sa mga gwardya ni Severina. Ang inosenteng tiwala ng bata ang pinakamabigat na parusang kailangan niyang pasanin habang buhay. Dali-dali siyang tumayo. Kailangan niyang makita si Trina. Kailangan niyang ibigay ang tanging ebidensyang magliligtas sa kaniyang kaibigan bago pa ito mahanap ng mga tauhan ni Antonia. Pagdating niya sa harap ng apartment ni Trina, nadatnan niya ang kaniyang kaibigan na nakatayo sa labas, tila naghihintay ng isang bagyong mas malakas pa sa ulan. Nang magtama ang kanilang mga mata, ang lamig na ipinakita ni Trina ay mas matindi pa sa ginaw ng gabi. Bakit ka narito, Sally? Hindi pa ba sapat ang ibinigay mong sakit? Ang boses ni Trina ay kasing pait ng apdo. Dahan-dahang lumapit si Sally, nanginginig ang kaniyang buong katawan.
Inabot niya ang recorder na puno ng putik. Ito na ang lahat, Trina. Ang boses ng kaniyang pag-amin. Ang boses ni Antonia noong gabing iutos niyang patayin ka. Patawarin mo ako, Trina. Nagkamali ako. Tinitigan ni Trina ang recorder ngunit hindi niya ito kinuha. Ang kaniyang mga mata ay nanatiling tuyo at matigas. Ang kapatawaran ay hindi isang bagay na maaari mong hingin pagkatapos mong itapon ang mga anak ko sa impyerno, Sally. You loved my children for 5 years but you handed them to the enemy in a split second. Hindi mabubura ng isang pirasong recorder ang 5 taon ng pagkukunwari mo. Gagawin ko ang lahat, Trina, isusumbong ko sila. Aminin ko ang lahat sa pulis. Sigaw ni Sally sa gitna ng dagundong ng langit. Gawin mo yung maikling tugon ni Trina. Hindi para sa akin kundi para sa kaluluwa ng kapatid mo na ginamit din nila. Tumalikod si Trina, iniwan si Sally na nakatayo sa gitna ng kalsada. Ngunit bago pa makahakbang si Sally, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa kaniyang tabi. Walang tunog ng preno, tanging ang dahan-dahang pagbaba ng bintana ang naghatid ng matinding takot sa kaniyang puso. 2 malalaking lalaki ang mabilis na bumaba. Ang bawat paghakbang nila ay tila isang anino ng kamatayang paparating. Bago pa makasigaw si Sally, isang malakas na kamay ang tumakip sa kaniyang bibig at kinaladkad siya papasok sa dilim ng sasakyan. Ang recorder na hawak niya ay nahulog sa putikan, dahan-dahang lumulubog, habang ang sasakyan ay mabilis na humaharurot palayo. Saan nila dadalhin si Sally? At ang recorder na tanging pag-asa ni Trina tuluyan, na nga bang lalamunin ng putik at limot? Piliin mo ang iyong panig, Donato. Ang isang Montenegro ay hindi lumuluhod sa isang babaeng walang ibang hangad, kundi ang sirain ang ating pangalan. Kung hindi mo pipirmahan ang testimonya na ito laban kay Trinidad, ituturing kitang kaaway ng pamilyang ito. Handa ka bang mawala ang lahat, ang posisyon mo, ang yaman mo, at ang dangal ng iyong ama para sa isang babaeng nagnanakaw ng ating kinabukasan? Ang boses ni Doña Severina ay kasing lamig ng hanging nanggagaling sa aircon ng kaniyang malawak na opisina. Sa ibabaw ng antigong mesang kahoy, nakalatag ang isang puting papel na tila isang hatol ng kamatayan para sa dangal ni Trina. Tinitigan ni Dante ang kaniyang ina. Sa loob ng 5 taon, ang babaeng ito ang nagsilbing kaniyang kompas, ang kaniyang gabay sa pagpapatakbo ng imperyo ng mga Montenegro. Ngunit ngayon, sa ilalim ng malamig na liwanag ng chandelier, ang kaniyang ina ay tila isang estrangherong binalot ng lason at puot. Dahan-dahang inilibot ni Dante ang kaniyang paningin sa paligid ng silid. Nakasabit sa pader ang portrait ng kaniyang yumaong ama, tila nagmamasid sa kaniyang bawat kilos. Naalala niya ang bawat gabi na pinili niyang manahimik dahil sa takot na mabura ang pangalang Montenegro sa kasaysayan ng negosyo. Pinaniwala niya ang kaniyang sarili na ang kaniyang pananahimik ay isang sakripisyo para sa nakararami. Ngunit sa katotohanan, ang kaniyang pananahimik ang siyang naging pinakamatalim na sandata na sumugat sa puso ni Trina at nagnakaw ng 5 taon mula sa kaniyang 4 na anak. Ang dangal ay hindi itinatayo sa ibabaw ng mga kasinungalingan, Mama. Mahinahon, ngunit matatag na sagot ni Dante. Ang kaniyang puso ay tila isang tambol na nagbabadyang sumabog sa kaniyang dibdib. I spent 5 years calling my silence duty. I called my cowardice protection. Pero nakita ko ang mga anak ko. Nakita ko ang takot sa kanilang mga mata dahil sa mga tauhan mong pilit silang kinukuha. Nakita ko ang sugat sa mga kamay ni Trina na nakuha niya habang inililigtas ang hotel natin. And yet here you are asking me to bury her again. Don't be a fool, Dante. Sigaw ni Severina, ang kaniyang boses ay pumitlag sa galit habang hinahampas niya ang mesa. Lahat ng ito ay para sa iyo, para sa mga anak mo. Do you want them to grow up with a mother who is a convicted criminal? They will grow up with a father who knows how to tell the truth, ganti ni Dante. Dahan-dahan niyang hinugot ang kaniyang ballpen mula sa bulsa, ngunit hindi upang pirmahan ang papel. Sa halip, kumuha siya ng isang blankong piraso ng stationery at mabilis na nagsulat. Ang bawat gasgas ng panulat sa papel ay tila tunog ng pagputol ng mga tanikalang 5 taon nang nakagapos sa kaniyang pagkatao. Nang matapos, inilapag niya ang papel sa tapat ng kaniyang ina. My irrevocable resignation as CEO of Montenegro Group. Wika ni Dante, ang kaniyang boses ay hindi na nanginginig. At kasabay nito, itinatatwa ko ang lahat ng aking shares at mana.
I don't want a single centavo from a fortune built on blood and betrayal. Dahan-dahang tinanggal ni Dante ang kaniyang gintong relos at inilapag ito sa ibabaw ng mesa. Sumunod ang kaniyang corporate phone at ang mga susi ng kaniyang mamahaling sasakyan. Ang bawat bagay na kaniyang inilalagay ay tila isang piraso ng kaniyang lumang sarili na kaniyang iniiwan sa madilim na opisinang iyon. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa silid. Si Severina ay tila naging isang estatwa ng yelo, hindi makapaniwala na ang kaniyang kaisa-isang anak ay handang talikuran ang lahat para sa isang babaeng matagal na niyang minaliit. You will regret this, Donato, pabulong na banta ni Severina. Ang kaniyang mga mata ay nanlilisik sa puot. Lalabas ka sa pintong iyan na walang kahit ano. You will be a nobody. Sa labas ng pintong ito, hindi na ako ang CEO ng Montenegro. Sagot ni Dante habang dahan-dahang tumatalikod. Sa labas ng pintong ito, ako na lang ang ama ni na Pilar, Paloma, Perla at Paz. At sapat na iyon sa akin. Lumabas si Dante ng mansyon na bitbit lamang ang isang maliit na bag ng kaniyang mga personal na gamit. Ang ulan ay nagsisimula ng pumatak kasing lamig ng mga alaala ng kaniyang marangyang buhay. Naglakad siya patungo sa kalsada, hindi lumingon kahit isang beses sa malaking gate na dati niyang itinuturing na proteksyon, ngunit ngayon ay isa na lamang malaking kulungan. Sumakay siya sa isang lumang jeep na nakikipagsiksikan sa mga taong pauwi mula sa trabaho. Ang bawat paguga ng sasakyan ay tila nagpapaalala sa kanya ng realidad na kaniyang pinasok. Pagdating sa harap ng maliit na apartment ni Trina, tumayo siya sa ilalim ng ulan, basang-basa at nanginginig. Wala siyang dalang bulaklak, wala siyang dalang pera, at wala siyang dalang pangako ng yaman. Dahan-dahan siyang kumatok sa pintong gawa sa lumang kahoy. Nang bumukas ito, tumambad ang pagod at gulat na mukha ni Trina. Ang mga mata ng babae ay puno ng pagdududa, habang tinitingnan ang basang-basang anyo ng lalaking dati ay tinitingala ng buong bansa. Dante, anong ginagawa mo rito gabi na at baka may makakita sa iyo? Nag-aalalang tanong ni Trina, kahit ang kaniyang boses ay nananatiling matigas. I left everything, Trina. Pabulong na sagot ni Dante, ang kaniyang boses ay basag habang ang tubig ulan ay dumadaloy sa kaniyang pisngi. Wala na akong kumpanya, wala na akong yaman. Ang tanging dala ko na lang ay ang sarili ko at ang pagnanais na matutong maging tatay sa mga anak natin. Pwede ba akong pumasok? Tinitigan ni Trina ang lalaking nasa harap niya. Ang kapalit ba ng kaniyang katarungan ay ang pagkawasak ng buhay ng lalaking minsan niyang minahal? O ito ang simula ng isang bagong buhay na hindi na nakabase sa kapangyarihan, kundi sa pagpapakumbaba? Habang dahan-dahang binubuksan ni Trina ang pinto para patuluyin si Dante, isang anino mula sa kanto ng kalsada. Ang dahan-dahang kumuha ng litrato, sa kanilang dalawa isang litratong muling magpapasiklab ng apoy sa mga kamay ni Antonia. Ang takot ay isang mabisang pain, Dante. Kapag ang isang tao ay may itinatagong bangkay sa kaniyang silid, gagawin niya ang lahat upang masigurong hindi bubukas ang pintuan. Ang boses ni Trina ay kasing lamig ng hanging pumapasok sa maliit na bintana ng kanilang apartment. Sa harap niya sa ibabaw ng mesa ay nakalatag ang tatlong magkakaibang liham na kaniyang isinulat. Sa tulong ni Dante, nakabisado ang bawat galaw at ugali ng mga Montenegro. Binuo ni Trina ang isang planong hindi lamang maglalantad sa katotohanan, kundi magpapakita sa buong mundo kung gaano kadumi ang mga kamay na pilit humahawak sa kapangyarihan. Hindi nagtagal, ang bawat pain ay nakarating sa kani-kanilang biktima. Sa loob ng mansyon ng mga Montenegro, nanginginig ang mga kamay ni Doña Severina habang binabasa ang impormasyong aksidenteng nakarating sa kaniyang opisina. Ayon sa liham, ang orihinal na memory card ng dashcam mula sa sasakyan ni Trina, 5 taon na ang nakalilipas, ay nahanap ng isang matandang katiwala at kasalukuyang nakatago sa loob ng lumang kapilya ng pamilya sa ilalim ng altar kung saan nakalagak ang mga abo ng kaniyang yumaong asawa. Hindi maaari, pabulong na wika ni Severina, ang kaniyang mukha ay naging kasing puti ng papel. Dudungisan nito ang pangalan ng asawa ko. Dudungisan nito ang lahat ng aking ipinaglaban. Kasabay nito sa madilim na pasilyo ng Casa Montenegro, nakatanggap si Antonia ng isang tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Ang impormasyon, ang footage ng kaniyang pakikipagtagpo sa sabotador ng ilaw ay nakuha ng isang tauhan
at kasalukuyang nakatago sa loob ng isang kahon sa warehouse ng mga lumang kagamitan ng hotel. Sa kabilang panig naman ng lungsod, si Attorney Nora De Vera ay nakatanggap ng isang mensahe na ang kumpirmasyon ng kaniyang ilegal na pagmamanipula sa pondo ng Montenegro ay kasalukuyang ihahanda na upang isumite sa korte ng isang lihim na saksi. Ang gabi ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan habang ang tatlong babae ay kumilos sa kani-kanilang direksyon. Sa loob ng lumang kapilya, ang tunog ng mabibigat na hakbang ni Severina ay umalingaw-ngaw sa gitna ng amoy ng insenso at luma na kandila. Gamit ang isang maliit na gasera, pilit niyang binuksan ang isang nakatagong bahagi ng altar. Ang kaniyang mga mata ay nanlilisik sa takot at pagmamadali. Nang makita niya ang isang maliit na itim na kahon, mabilis niya itong binuhusan ng alcohol at sinindihan ng posporo. Ang apoy ay sumiklab, lumilikha ng mga sayaw ng anino sa pader ng kapilya. Wala nang ebidensya, wala nang sisira sa dangal ng mga Montenegro, bulong ni Severina habang pinapanood ang paglamon ng apoy sa kahon. Ngunit ang kanyang kagalakan ay naputol nang ang malalakas na ilaw ng mga flashlight ay tumama sa kanyang mukha. Ang tunog ng mga yabag ng sapatos ng mga pulis at ang dahan-dahang pagpasok ni Dante at Trina ay bumasag sa kanyang mundo. Ang dangal ay hindi itinatayo sa pamamagitan ng pagsunog ng katotohanan. Mama. Ang boses ni Dante ay puno ng pait. Ang kahon na iyan ay walang nilalamang memory card. Pero ang pagpunta mo rito at ang pagtatangka mong sunugin ang inaakala mong ebidensya ay sapat na upang patunayang alam mo ang lahat ng krimen ni Antonia. Sa parehong sandali sa warehouse ng Casa Montenegro, nahuli sa akto ng mga security camera si Antonia habang pilit na binubuksan ang mga kahon at sinisira ang bawat kagamitang makita niya. Ang kaniyang hysterical na pagtawa at ang pag-amin niya sa sarili habang naghahanap ay nai-record ng buo. At sa opisina ng korte, si Nora De Vera ay hinarang ng mga investigador habang pilit niyang sinusuhulan ang isang court clerk upang burahin ang mga dokumentong magdadawit sa kaniya. Binitag ninyo ako. Sigaw ni Severina, ang kaniyang maharlikang anyo ay tuluyan ng gumuho. Ang kaniyang buhok ay gulo-gulo at ang kaniyang mga mata ay punong-puno ng galit habang nakatingin kay Trina. Wala kang utang na loob. Iniligtas kita sa kahihiyan. Hindi ninyo ako iniligtas, Severina. Ikinulong ninyo ako sa isang buhay na puno ng kasinungalingan, malamig na sagot ni Trina. Lumapit siya sa matanda, ang kaniyang mga mata ay walang bakas ng takot. Ang bawat pagtatangka ninyong burahin ng ebidensya ngayong gabi ay napanood ng mga kinatawan ng korte sa pamamagitan ng live feed. Hindi na ninyo kailangan ng memory card upang mabulok sa kulungan. Ang inyong sariling takot ang siyang nagdala sa inyo rito. Isang matinding katahimikan ang namayani sa kapilya. Tanging ang tunog ng pag-apula ng apoy ang naririnig. Ang tatlong makapangyarihang babae na dati ay nagahari sa buhay ni Trina ay isa-isang pinusasan. Habang inaalalayan ng mga pulis si Severina, palabas tumingin siya kay Dante. Nagbabaka sakaling makakita ng kahit kaunting awa. Ngunit ang kaniyang anak ay tumalikod at niyakap si Trina, isang yakap na hindi na nakabase sa obligasyon, kundi sa pagtanggap sa katotohanan. Salamat, Dante, pabulong na wika ni Trina habang nakasandal ang ulo sa balikat ng lalaki. Huwag kang magpasalamat sa akin, Trina. Ginawa mo ang lahat ng ito para sa ating mga anak, sagot ni Dante. Pero hindi pa tayo tapos. Ang pinakamahirap na bahagi ay ang pagharap sa kanila pagkatapos ng lahat ng kaguluhang ito. Habang ang mga sirena ng pulis ay lumalayo sa Casa Montenegro, isang tanong ang nanatili sa isipan ni Trina. Ano ang sasabihin niya kina Pilar, Paloma, Perla at Paz kapag nalaman na nila na ang kanilang sariling lola ang siyang naging pinakamalaking kaaway ng kanilang ina? Ang isang pirma ay maaaring magligtas ng isang imperyo, ngunit maaari rin itong maging huling pako sa kabaong ng inyong kasinungalingan. Ang boses ni Trina ay walang bahid ng emosyon habang nakatayo siya sa dulo ng mahabang mesang gawa sa mahagani sa loob ng boardroom ng Casa Montenegro. Sa harap niya ay nakaupo ang tatlong babaeng minsang naghari sa kaniyang buhay, si Doña Severina, na may suot na maskara ng pagiging maharlika, si Antonia, na pilit itinatago ang kaba sa likod ng kaniyang makapal na makeup,
at si Nora na tila isang ahas na naghihintay ng pagkakataon. Ang silid ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan, tanging ang tunog ng aircon at ang mahinang pag-ikot ng mga bentilador ang naririnig. Inilapag ni Trina ang isang dokumentong legal sa ibabaw ng mesa. Ito ang kasunduan na magliligtas sa Montenegro Group mula sa tuluyang pagbagsak. Simula ni Trina ang kaniyang mga mata ay nakatitig ng diretso kay Severina. Isang pondo mula sa Hiraya Cooperative at sa mga tapat ninyong supplier ang magbabayad sa mga utang ng kumpanya. Ngunit bago iyon, kailangan ninyong pirmahan ito, isang opisyal na pag-amin na kailanman ay hindi ninyo ako tinakot na ang aksidente noon ay walang kinalaman sa pamilya at ang pension fund ay hindi ninyo ginalaw. Pirmahan ninyo ito at mananatiling malinis ang pangalan ng mga Montenegro sa harap ng publiko. Nagkatinginan sina Severina at Antonia. Para sa kanila ito ang paraan ni Trina upang sumuko at hingin ang kanilang tulong para sa kaniyang mga anak. Sa isip ni Severina nanalo na naman siya. Naniniwala siyang sapat na ang takot ni Trina na mawala ang mga bata kaya ito nag-aalok ng areglo. Ganyan naman talaga dapat, Trinidad. Mapanuyang wika ni Antonia habang kinukuha ang gintong panulat. Alam mong wala kang laban sa amin. Mas mabuting manahimik ka na lang para sa kapakanan ng mga anak mo. Mabilis na pinirmahan ni Antonia ang papel. Sumunod si Severina ang kaniyang bawat kudlit ng panulat ay tila isang deklarasyon ng kaniyang kapangyarihan. Pagkatapos ay kinuha ito ni Nora na tila nag-aalinlangan pa. Ngunit dahil sa takot na mabulgar ang kaniyang sariling anomalya ay pumirma na rin. Nang makuha ni Trina ang dokumentong may 3 pirma, isang malamig na ngiti ang sumilay sa kaniyang mga labi. Ito ang sandaling 5 taon niyang ipinagdasal. Salamat sa inyong kooperasyon, wika ni Trina. Dahan-dahan niyang kinuha ang kaniyang laptop at ikinabit sa malaking screen sa loob ng boardroom. Dahil sa pinirmahan ninyong ito, hindi na ninyo maaaring sabihin kayo ay pinilit o ginipit. Ngunit sa ilalim ng batas ang mga formal na pagtangging ito ay magsisilbing direktang ebidensya ng inyong panlilinlang kapag iniharap ko na ang totoong katotohanan. Biglang nagbago ang mga larawan sa screen. Lumabas ang mga ulat ng audit na nagpapakita ng illegal na paglipat ng pondo mula sa pension fund patungo sa account ni Antonia. Sumunod ang video mula kay Aling Bebing kung saan malinaw na makikita ang sekretarya ni Severina na kinakausap ang sabotador. At ang pinakahuli ang boses ni Sally mula sa recorder na nakuha ni Dante sa putikan, ang boses ni Antonia na nag-uutos na huwag tulungan si Tomas sa tabi ng kalsada. Hinding sigaw ni Antonia, padarag siyang tumayo at pilit na inaabot ang screen. Peke ang lahat ng iyan, Dante, gawin mo ang paraan. Sabihin mong nagsisinungaling siya, dahan-dahang tumayo si Dante mula sa gilid ni Trina. Ang kaniyang mukha ay puno ng pait at matinding pagkadismaya. Hindi siya nagsisinungaling, Antonia. Ako mismo ang nag-verify ng mga dokumentong iyan. At ang pirma ninyo sa kasunduan kanina patunay iyan na hanggang sa huli, pinili ninyong magsinungaling sa harap ng batas. Bakit, Dante, nangangatog ang boses ni Severina? Ginawa ko ang lahat para sa pamilyang ito. Para sa iyo, sinisira mo ang lahat ng pinaghirapan ng ama mo para sa babaeng ito. Humarap si Dante sa kaniyang ina. Hindi ninyo pinrotektahan ang pamilya, Mama. Pinili ninyo kung sino ang dapat ibaon ng buhay para lang manatiling malinis ang pangalan ng Montenegro. Kinalimutan ninyo na ang pamilya ay hindi tungkol sa corona, kundi tungkol sa katotohanan. Bumukas ang malaking pinto ng boardroom. Pumasok ang mga opisyal mula sa National Bureau of Investigation kasama ang mga pulis. Ang bawat hakbang nila ay tila tunog ng pagbagsak ng Imperyong Montenegro. Doña Severina Montenegro Antonia Fuentebella at Attorney Leonora de Vera, mayroon kaming warrant of arrest para sa inyo, formal na pahayag ng opisyal. Habang pinupusasan si Severina, lumapit siya kay Trina. Ang kaniyang mga mata ay nanatiling mapanghusga sa kabila ng kaniyang kalagayan. Akala mo ba ay panalo ka na, Trinidad? Pagkatapos nito wala nang natira sa pangalang Montenegro. Anong sasabihin mo sa mga anak mo? Na ang lola nila ay isang kriminal? Tinitigan siya ni Trina ng diretso sa mga mata. Sasabihin ko sa kanila ang totoo, Severina. Sasabihin ko sa kanila na ang kanilang lola ay nagkamali at ang katarungan ay hindi namimili ng katayuan sa buhay.
At higit sa lahat sasabihin ko sa kanila na malaya na sila mula sa inyong mga anino. Pinanood ni Trina ang pag-alis ng mga pulis bitbit ang tatlong babae. Ang boardroom na dati ay simbolo ng kaniyang takot ngayon ay puno na ng liwanag. Ngunit sa kabila ng tagumpay naramdaman ni Trina ang isang matinding pagkapagod. Napasandal siya sa balikat ni Dante ang kaniyang mga luha ay dahan-dahang pumatak mga luhang hindi na ng sakit, kundi ng paglaya. Tapos na Trina bata, pabulong na wika ni Dante habang mahigpit siyang niyayakap. Tapos na ang laban. Hindi pa Dante, sagot ni Trina. Ngayon pa lang magsisimula ang totoong hamon ng buuin ang pira-pirasong buhay na iniwan nila. Habang papalabas sila ng Casa Montenegro, sinalubong sila ng mga reporter at mga empleyado. Ngunit sa halip na itago ang kaniyang muka, inangat ni Trina ang kaniyang ulo. Alam niyang sa susunod na araw ang balita ay hindi na tungkol sa isang gold digger, kundi tungkol sa isang inang nagpabagsak sa isang higante para sa katarungan ng kaniyang mga anak. Ang rehas na bakal ay tila naging isang salamin kung saan nasalamin ni Antonia ang bawat piraso ng kaniyang nasirang ambisyon. Sa loob ng silid ng korte, ang bawat pagbasa sa kaniyang mga kaso, tangkang pagpatay pananabutahe at malawakang panuloko sa pananalapi ay tila mga hagupit na unti-unting pumupunit sa kaniyang maskara ng pagiging perpekto. Nakaupo siya sa gilid ang kaniyang mga kamay, na dati ay pinapaganda ng mga mamahaling hiyas ngayon, ay nakatago sa ilalim ng mesa nanginginig at malamig. Hindi ko ito ginusto, Dante. Ginawa ko lang ang inaasahan ninyo sa akin. Ang hysterical na sigaw ni Antonia habang inilalabas siya ng mga pulis mula sa silid. Nang magtama ang kaniyang mga mata kay Trina, ang kaniyang puot ay nauwi sa isang desperadong pakiusap. Trinidad, sabihin mo sa kanilang wala akong balak pumatay. Gusto ko lang protektahan ang posisyong ipinangako sa akin. Tinitigan siya ni Trina nang may halong lungkot at pait. Hindi ka ninakawan ng pamilya Antonia. Sinubukan mong pumatay ng isang inang naghahangad lamang ng katarungan para makuha ang isang pamilyang inakala mong karapat-dapat sa iyo. Ngunit ang pamilya ay hindi nakukuha sa pamamagitan ng pag-ubos ng buhay ng iba. Sa kabilang panig ng bilangguan, si Doña Severina ay nakaupo ng tuwid sa isang malamig na silyang kahoy. Kahit sa gitna ng kaniyang pagbagsak, ang kaniyang tindig ay nananatiling maharlika, tila isang reynang pilit na humahawak sa kaniyang naglalahong korona. Nang bisitahin siya ni Dante para sa huling pagkakataon, bago ang kaniyang formal na paglilipat sa correctional facility, ang matanda ay tumangging tumingin sa kaniyang anak. Sinisira mo ang lahat ng pinaghirapan ng iyong ama Donato. Pabulong na wika ni Severina, ang kaniyang boses ay tuyot at puno ng pangungulila sa kaniyang nawalang kapangyarihan. Ang pangalang Montenegro ay magiging kasing kahulugan na lamang ng kahihiyan dahil sa kahinaan mo. Ang pangalang Montenegro ay magiging kasing kahulugan na ng katotohanan dahil sa pagpili ko kay Trina. Mahinahong sagot ni Dante. Salamat sa lahat, Mama, pero hindi ko na kayang mabuhay sa ilalim ng iyong mga anino. Pag-uwi ni Trina sa apartment, sinalubong siya ng katahimikan ng kanyang 4 na anak. Nakaupo ang mga bata sa sahig na kapalibot sa isang maliit na radyo na nagbabalita ng kaganapan sa korte. Si Pilar, ang pinaka-obserba sa 4, ay dahan-dahang lumapit sa kaniyang ina. Mama, bakit po hindi na bumabalik si Lola Severina? Masama po ba siyang tao? Inosenteng tanong ni Pilar habang tinititigan ang mga mata ng kaniyang ina. Dahan-dahang lumuhod si Trina upang pantayan ang kaniyang panganay. Hinaplos niya ang buhok nito, isang golden moment ng pagtuturo at paghilom sa gitna ng kani-kanilang mga sugat. Anak, ang Lola Severina ninyo ay nagkamali. Pinili niyang gumawa ng mga bagay na nakasakit sa ibang tao dahil sa akala niya ay iyon ang tama para sa pamilya. Paliwanag ni Trina, ang kaniyang boses ay malumanay at walang bahid ng pagkapuot. Hindi ninyo kailangang magalit sa kanya, ngunit kailangan ninyong malaman na ang bawat maling gawa ay may kaakibat na pananagutan. Ang katarungan ay hindi tungkol sa paghihiganti, kundi tungkol sa pagtutuwid ng mali. Niyakap siya ng 4 na bata, isang mainit na kumpol ng pagmamahal na tila nagpabura sa lahat ng hirap ng mga nakaraang araw. Bago matapos ang linggo, binisita ni Trina si Sally sa loob ng detention center. Nakaupo si Sally sa likod ng makapal na salamin, ng kaniyang mukha ay maputla at ang kaniyang mga mata ay puno ng pagsisisi. Kahit na nakatanggap siya ng bawas sa parusa dahil sa kaniyang pakikipagtulungan sa kaso,
Ang hatol ng korte na pagbawalan siyang makita ang 4 na bata sa loob ng mahabang panahon, ang pinakamasakit na parusang kaniyang tinanggap. Trina, patawarin mo ako, hikbi ni Celie habang idinidikit ang kaniyang palad sa salamin. Mahal ko ang mga bata. Patawarin mo ako sa ginawa ko kay Paz. Alam kong mahal mo sila, Celie. Kaya nga mas masakit ang pagkakanulo mo. Sagot ni Trina, ang kaniyang boses ay matatag, ngunit may bahid ng panghihinayang. Hindi kita kinamumuhian, pero kailangan nating magkaroon ng ranhersa. Para sa kaligtasan at kapayapaan ng mga anak ko, kailangan nating magkalayo muna. Hayaan nating ang panahon ang maghusga kung kailan ka muling karapat-dapat na tawaging tita ng aking mga anak. Iniwan ni Trina ang kulungan na may kasamang malalim na buntong hininga. Ang bawat tao na naging bahagi ng kaniyang biyahe, sina Antonia Severina Celi at maging si Aling Bebing, na ngayon ay nagbabayad ng malaking danyos, ay isa-isang nakatagpo ng kani-kanilang karma. Ang katarungan ay dumating hindi sa anyo ng isang marahas na bagyo, kundi sa isang dahan-dahang pag-agos ng tubig na naglilinis sa mga dumi ng nakaraan. Habang naglalakad siya sa labas, sinalubong siya ni Dante, na may dalang 4 na maliliit na ice cream cone. Ang lalaki ay nakasuot lamang ng simpleng t-shirt, malayo sa imahe ng isang makapangyarihang CEO. Ngumiti si Trina, isang ngiting nagsasabing sa wakas ang bagyo ay tuluyan ng lumipas, at ang sikat ng araw ay nagsisimula ng gumapang sa kanilang mga pira-pirasong buhay. 3 taon ang lumipas mula nang bumagsak ang imperyo ng mga Montenegro. 3 taon kung saan ang pangalang Trinidad Salonga ay hindi na naugnay sa iskandalo, kundi sa katatagan at determinasyon. 3 taon kung saan si Dante Montenegro ay hindi na ang dating makapangyarihang CEO, kundi isang ama na unti-unting natututong tumayo sa sarili niyang mga paa. Ang dating silid-aralan sa barangay ay ngayoy isang maliwanag at masiglang daycare center sa loob ng Casa Montenegro. Ang mga dating empleyado na nawala ng trabaho ay nagbabalik hindi bilang mga ordinaryong manggagawa, kundi bilang mga partner sa isang bagong kabanata ng hotel, isang social enterprise na nagbibigay ng oportunidad sa mga kababaihan. Ang Hiraya Events Cooperative, na tila tuluyang nalugmok, ay muling bumangon mas malakas at mas matatag sa ilalim ng isang bagong modelo ng pagmamay-ari. Si Dante ay hindi na naninirahan sa mansyon ng mga Montenegro. Nakahanap siya ng isang maliit na apartment malapit sa paaralan ng kaniyang mga anak, malapit sa puso ng kanilang bagong buhay. Ang dati niyang marangyang sasakyan ay napalitan ng isang lumang jeep na pinagsasaluhan nila upang sunduin ang mga bata mula sa kanilang pag-aaral. Ang kaniyang mga kamay na dati ay sanay sa paglagda ng mga kontrata ay ngayoy sanay na sa paglalaro ng piko-piko, paggawa ng baon, at pagtulong sa paggawa ng mga simpleng proyekto sa paaralan. Isang hapon, habang abala si Trina sa pag-aayos ng mga bulaklak para sa isang maliit na kasal sa hardin ng Casa Montenegro, nakita niya si Dante na nakaupo sa isang sulok kasama sina Pilar, Paloma, Perla at Paz. Hindi sila naglalaro ng mamahaling laruan. Hindi rin sila nagbabasa ng mga libro na gawa sa mamahaling papel. Sa halip, ang 4 na bata ay nakapalibot sa lalaki habang ito ay nagkukwento tungkol sa mga sinaunang alamat ng Pilipinas. At ang ibong tikling na iyon, wika ni Dante, habang itinuturo ang isang drawing na ginawa ni Perla, ay tinulungan ang matandang mago na makauwi sa kaniyang bayan kahit na napakalayo na nito. Natawa si Paloma. Papa, bakit po palagi na lang ang tikling ang nakakatulong? Hindi ba pwedeng si Papa naman ang tumulong? Natigilan si Dante. Ang kaniyang mga mata ay napako sa maliliit na mukhang nakatingin sa kanya na may malaking pag-asa. Naroon pa rin ang kaniyang mga pagkukulang, ang mga taong hindi niya nagampanan ng papel bilang ama. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya tumakbo. Oo anak, mahinang sagot ni Dante habang dahan-dahang tumatayo. Ang kaniyang pagtayo ay hindi na puno ng pag-aalinlangan, kundi ng determinasyong ipagpatuloy ang kaniyang sinimulan. Maaaring magkamali si Papa. Maaaring hindi ako perpekto, pero hindi ako tatakbo sa mga pagkakamali ko. Kahit mahirap, susubukan kong maging mabuting ama para sa inyo. Habang nakikinig sa kaniyang ama, isang malambot na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Paz. Hindi ang ngiti ng isang batang nalimutan ng sakit,
kundi ang ngiti ng isang bata na nakakitang pag-asa sa mga mata ng kaniyang ama. Ang pagmamahal na kaniyang nakikita ay hindi na nanggagaling sa pangako ng kayamanan o kapangyarihan, kundi sa simpleng pagiging naroon sa bawat pagbabasa ng kwento, sa bawat paghahanda ng baon, at sa bawat pagtulong sa paggawa ng mga simpleng proyekto. Tumingin si Trina kay Dante, ang kaniyang mga mata ay puno ng pagkilala. Hindi pa siya handang muli itong paniwalaan. Hindi pa sila handang maging isang buong pamilya. Ngunit nakikita niya ang pagbabago sa lalaki. Isang pagbabagong hindi dulot ng utang na loob o obligasyon, kundi ng tunay na pagnanais na maging karapat-dapat. Nakikita mo na mama tuwa, tanong ni Pilar habang nakatingin sa kanyang ina. Papa is trying his best. Tumango lamang si Trina, ang kaniyang puso ay unti-unting lumalambot sa bawat araw na lumilipas. Ang paghilom ay hindi isang biglaang paggaling, kundi isang dahan-dahang pagbabalik ng kulay sa isang mundong dating puno ng abo. Mukhang kailangan na nating ihanda ang mga parte para sa kasal. Biro ni Paloma, ang kaniyang mga mata ay kumikislap sa pagkainteresado. Napangiti si Trina. Hindi pa tayo kasal, anak, at hindi rin ako ang magdedesisyon niyan. Tumingin si Trina kay Dante, na kasalukuyang abala sa pagtulong kay Perla na ayusin ang kaniyang mga krayon. Ang kanilang mga mata ay nagtama, isang tahimik na usapan ng mga salitang hindi kailangang bigkasin. Alam ni Trina na ang pagmamahal ay hindi kusang bumabalik. Kailangan itong paghirapan, pag-aralan, at higit sa lahat patunayan. At sa mga mata ni Dante, nakikita niya ang simula ng isang paglalakbay tungo sa pagiging tunay na ama at tunay na katuwang sa buhay. Ang liwanag ng hapon ay dahan-dahang sumasayaw sa mga bagong pinturang dingding ng daycare center sa loob ng Casa Montenegro. Ang silid na ito, na dati ay isang abandonadong bodega ng mga kagamitan ng hotel, ay puno na ngayon ng kulay mga laruan at maliliit na mesa. Ang proyektong ito ay hindi lamang para sa mga anak ni Trina, kundi para sa mga anak ng lahat ng empleyado ng hotel na ngayon ay bahagi na ng kooperatiba. Gupitin ninyo ng sabay-sabay, mga anak, malambing na bulong ni Trina habang inaalayan ang maliliit na kamay ni na Pilar, Paloma, Perla at Paz. Hawak ng 4 na bata ang isang gintong gunting, at sa dahan-dahang pagputol ng makintab na pulang laso, ang silid ay napuno ng masiglang palakpakan ng mga empleyado at mga pamilyang naroon. Walang marangyang seremonya, walang mga kilalang politiko o bilyonaryo. Ang bawat palakpak ay nanggagaling sa mga taong sa wakas ay naramdamang may bahagi sila sa Casa Montenegro. Lumapit si Mang Jose, ang pinakamatandang driver ng hotel, na may hawak na isang sobre. Basag ang kaniyang boses nang harapin sina Trina at Dante. Sir Dante, Ma'am Trina, hindi po namin akalaing mababawi pa namin ang aming pension fund. Akala po namin ay tuluyan na kaming nilamon ng sistema ng inyong pamilya. Hinawakan ni Dante ang balikat ng matanda. Huwag po kayong magpasalamat sa amin, Mang Jose. Ang perang iyan ay sa inyo. Karapatan ninyo iyan na ninakaw lamang ng aming pamilya sa loob ng maraming taon. Ang Casa Montenegro ngayon ay hindi na pag-aari ng isang pamilya. Pag-ari na ito ng bawat isa sa inyo. Pinanood ni Trina si Dante. Nakita niya ang bawat patak ng pawis ng lalaki sa mga nakaraang buwan, ang pakikipagpulong nito sa mga unyon ng manggagawa, ang pagtulong nito sa pag-audit ng mga pondo, at ang pagtayo nito laban sa mga huling alon ng impluwensya ni Severina. Ang kaniyang mga kamay na dating sanay lamang sa pagpindot ng mga mamahaling cellphone at pagpirma ng mga bilyon-bilyong kontrata, ay may mga sugat at kalyo na ngayon mula sa pagtulong sa pag-aayos ng pasilidad. Naramdaman ni Trina ang isang matinding kurot sa kaniyang dibdib, isang kurot ng pag-asa na matagal na niyang ipinagkait sa kaniyang sarili. Ang paghilom ay hindi lamang para sa kanya at sa mga bata. Ito rin ay para sa lalaking pilit na binubuo ang sarili mula sa kaniyang mga pagkakamali. Nang sumapit ang gabi pagkatapos umalis ng mga panauhin, tumayo si Trina sa gitna ng courtyard ng Casa Montenegro, nakatitig sa lumang kapilya kung saan muntik nang maganap ang kanilang kasal, 5 taon na ang nakalilipas. Ang simoy ng hangin ay dahan-dahang humahaplos sa kaniyang mukha, kasing lamig ng mga alaala ng gabi ng kaniyang aksidente. Naramdaman niya ang marahang pagtayo ni Dante sa kaniyang tabi. Hindi ito nagsalita agad,
Tila hinahayaan ang katahimikan na maging tulay sa kanilang dalawa. Dito sana tayo magpapasimula, Trina. Mahinang wika ni Dante, ang kaniyang mga mata ay nakatitig din sa lumang krus ng kapilya. Dito ko sana ibibigay sa iyo ang aking pangako, pero binuhat ko ang pangakong iyon nang may kasamang piring sa aking mga mata. Lumingon si Trina sa kanya. Nakahanda ka na ba sa isang buhay na walang yaman, Dante? Walang mga utos na sinusunod. Walang mga taong yumuyuko sa harap mo. Sa loob ng 5 taon, naging bulag ako, Trina. Sagot ni Dante, habang dahan-dahan niyang hinaharap ang babae. Inisip ko na ang kapangyarihan ay sapat na upang protektahan ang mga taong mahal ko. Pero ngayon ko lang naintindihan na ang pinakamalaking yaman ay ang makatayo sa harap mo nang walang itinatagong lihim. Dahan-dahang dinukot ni Dante ang isang maliit na bagay mula sa kaniyang bulsa. Inilapag niya ito sa bukas na palad ni Trina. Hindi ito isang dambuhalang brilyante. Hindi ito isang singsing na gawa sa mamahaling ginto. Ito ay ang lumang wedding invitation card nila mula sa nakaraan, isang card na gunit-gunit at may mga bakas ng putik, ngunit maingat na pinagdikit-dikit at tinahi ng pulang sinulid sa bawat gilid. Isang lantang ngunit matatag na paalala ng kanilang nasirang simula na ngayon ay muling binubuo sa pamamagitan ng katotohanan. Hindi kita tinatanong kung gusto mong bumalik sa nakaraan natin, Trina. Pabulong na wika ni Dante, habang ang kaniyang mga mata ay puno ng tapat na pagsusumamo. Ang tinatanong ko ay, kung papayag ka bang bumuo ng isang bagong bukas kasama ko? Isang kasal na walang piring ang mga mata, walang pamilyang kailangang katakutan, at walang lihim na kailangang ibaon. Isang kasal na nakatayo sa katotohanan. Tinitigan ni Trina ang gunit-gunit ngunit buong muling card sa kaniyang palad. Ang tibok ng kaniyang puso ay dahan-dahang bumilis, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang emosyong matagal na niyang inakalang patay na sa kaniyang pagkatao. Habang ang 4 na magkakambal ay dahan-dahang sumisilip mula sa pintuan ng daycare center, naghihintay ng kaniyang sagot, alam ni Trina na ang huling hakbang ng kanilang paghilom ay narito na sa kaniyang harapan, isang simpleng desisyon na magpapabago sa kanilang tadhana habang buhay. Ang sikat ng araw sa hapon ng kanilang kasal ay hindi nakatutok sa mga dambuhalang hiyas o sa mga sikat na pangalan ng alta pamilya. Sa halip, pinaliligiran sila ng mga tapat na mukha ng mga manggagawa ng Casa Montenegro, mga inang kasapi ng Hiraya Cooperative, at ang mga taong nakasama ni Trina sa loob ng 5 taon sa Iloilo. Ang hangin ay mabango mula sa mga lokal na bulaklak na maingat na inayos ng mga empleyado, at ang tunog ng simpleng gitara ang nagsilbing musika ng kanilang bagong simula. Naglakad si Trina patungo sa altar, hindi bilang isang biktima ng tadhana, kundi bilang isang inang matagumpay na naipagtanggol ang kaniyang pamilya. Sa kaniyang tabi ay naglalakad ang 4 na magkakambal. Si Pilar ay seryosong nagdadala ng mga singsing sa ibabaw ng maliit na unan. Si Paloma ay may hawak na mikropono at walang tigil sa pagsasalita na nagdulot ng malambot na tawanan sa mga panauhin. Si Perla ay nakangiting nakatingin sa magandang dekorasyon sa likod ng entablado na siya mismo ang nagpinta, at si Paz ay mahigpit na nakahawak sa kamay ng kaniyang ama at ina habang naglalakad patungo sa altar. Sa harap ng simpleng altar sa courtyard, hinawakan ni Dante ang mga kamay ni Trina. Ang kaniyang mga mata ay puno ng emosyong matagal na niyang pinigilan. Hindi ko hinihiling na magbalik tayo sa nakaraan, Trina. Panimula ni Dante, ang kaniyang boses ay matatag at puno ng tapat na pangako. Dahil ang nakaraang iyon ay binuo sa ibabaw ng aking kahinaan, ngunit ipinangangako ko simula sa araw na ito na kapag ang katotohanan ay nagdulot ng sakit sa ating pamilya, pipiliin ko pa rin ang katotohanan. Hindi kita protektahan sa pamamagitan ng pagdedesisyon para sa iyo. Protektahan kita sa pamamagitan ng paggampan sa aking tungkulin bilang karapat-dapat na katuwang mo. Tinitigan ni Trina ang mga mata ni Dante. Nakita niya ang lalaking 3 taong nagpakumbaba, nagtrabaho at naging tunay na ama nang walang hinihinging kapalit. Pinatawad kita, Dante, hindi dahil nawala na ang sakit ng 5 taon. Mahinang sagot ni Trina habang isinusuot ang simpleng singsing sa daliri ng lalaki. Pinatawad kita dahil nagkaroon ka ng lakas ng loob na mabuhay. Nang may katotohanan ng hindi mo hinihiling na burahin ko ang aking mga sugat. Ang pagpatawad ay hindi nangangahulugang walang nangyari.
Nangangahulugan itong handa na tayong maglakad patungo sa bukas, nang hindi na hinahayaang muling maghari ang dilim ng kahapon. Pagkatapos ng seremonya, dahan-dahan silang lumakad patungo sa main lobby ng Casa Montenegro. Doon kung saan dati ay nakasabit ang dambuhala at mapagmataas na portrait ni Doña Severina ngayon, ay nakatampok ang isang malaking gawa sa kahoy na plaka. Nakasulat doon sa ilalim ng liwanag ng araw ang mga pangalan ng lahat ng mga manggagawang nagtayo at nagpanatili sa Casa Montenegro sa loob ng mga dekada. Ang karangalan ay ibinalik sa mga taong tunay na nagtrabaho. Napanood ni Trina ang kanyang 4 na magkakambal na masayang nagtatakbuhan sa malawak na lobby. Ang mga batang dati ay tinawag na mga tiket sa jackpot ay malaya na ngayon mula sa anumang tag ng pera at kapangyarihan. Sila ay mga bata lamang na nagtatawanan tinatawag ang kanilang ama ng papa nang walang takot at niyayakap ang kanilang ina ng may buong seguridad. Ang tunay na katarungan ay hindi lamang ang pagpapakulong sa mga nagkasala. Ang tunay na katarungan ay ang kakayahang muling ngumiti nang walang takot ang makahinga, nang malalim sa ilalim ng sikat ng araw, at ang malaman na ang pag-ibig ay hindi kailanman magiging dahilan upang pilitin kang manahimik.